Darating ang araw na luluhod sa harapan ko, ang mga taong walang awang umapak sa aking pagkatao. Ang mga mismong nagtapon sa akin sa kalsada na parang isang walang kwentang basura ay siya ring iiyak at magmamakaawa para sa aking kapatawaran. Ngayon, habang pinagmamasdan ko silang nanginginig at sumasamo na ibalik ang kayamanang hindi naman talaga sa kanila, napangiti na lang ako ng mapakla. Hindi ko kailanman hinangad ang kanilang salapi, pero ang hustisya para sa bawat luhang pumatak mula sa aking mga mata ay sisingilin ko hanggang sa kahuli-hulihang sentimo. You are nothing but a cheap, pathetic maid. Akala mo ba mabibili mo ang pabor ng biyenan ko gamit ang basurang cake na yan? Magnanakaw! Ang malulutong at malulupit na salitang iyon ay tila mga patalim na naghiwa sa malamig at tahimik na bulwagan ng mansyon ng mga Zobel. Nanigas ang buong katawan ko. Ang murang icing ng mocha cake na nabili ko mula sa kanto, ang mismong cake na binili ko gamit ang mga natitirang barya na nakalaan sana para sa gamot ko sa hika, ay nakakalat na yon at inilalampaso sa mamahaling sahig na gawa sa marmol. Binili ko yon dahil buong araw kong napansin ang lungkot sa mga mata ni Doña Catalina. Alam kong walang ni isa sa mga anak niya, lalo na ang asawa ng babaeng nasa harapan ko ngayon, ang umalala na kaarawan niya. Gusto ko lang sana siyang mapangiti. Gusto ko lang iparamdam sa isang matandang may sakit na mayroon pang nagmamalasakit sa kanya. Ngunit ngayon, ang munting regalong yon ay naging isang maduming kalat na lamang sa paningin nila. Nanginginig ang aking mga tuhod habang unti-unting umaatras. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagtanggol ang aking sarili. Pero walang kahit anong boses na lumabas sa aking lalamunan. Parang may kung anong nakabara sa aking dibdib, pinipiga ang puso ko sa pinaghalong, matinding kahihiyan at kawalang laban. Pilit kong pinigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo dahil alam kong iyon mismo ang gusto niyang makita. Gusto niyang makita akong nawawasak. Gusto niyang patunayan na tama siya sa pagtingin sa akin bilang isang mababang uri ng tao. Bakit ganito kasakit? Bakit kailangang apakan ang kakarampot kong dignidad? Wala akong ginawang masama. Wala akong ginawang masama. Wala akong ginawang masama. Diyos ko, kayo na po ang bahala. Kayo na po ang makakakita ng katotohanan dahil wala akong kalaban-laban dito. Hindi pa nakontento ang manugam ng aking amo. Ang mga mata ni Stella Zobel ay nanlilisik sa galit at matinding pandidiri habang nakatingin sa akin. Mabilis siyang humakbang papalapit at marahas na hinablot ang luma kong sling bag mula sa aking balikat. Ang tali nito ay bumaon sa aking balat, nag-iwan ng hapdi. Ngunit mas masakit ang katotohanang nakakulong ako sa sitwasyong ito. I was just a maid trapped in her territory. Wala akong kakamping pwedeng tumawag ng saklolo. Pilit kong binabawi ang bag ko, nanginginig ang aking mga kamay sa labis na takot at hiya. Ngunit itinulak niya ako ng napakalakas gamit ang magkabilang kamay niya. Napasalampak ako sa sahig, saktong katabi ng mga durog na piraso ng cake. Ramdam ko ang lamig ng marmol at ang lagkit ng matamis na icing na dumikit sa lumang palda ng aking uniforme. Ilabas mo lahat ng ninakaw mo! Patuloy na sigaw ni Stella. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw hanggang sa itaas ng mansyon. Huwag kang magmalinis sa harapan ko dahil alam kong may kinuha ka sa kwarto ni Mommy. You poor rat! Tingnan natin kung anong tinatago mo sa basurahan mong bag. Bago pa man ako makatayo upang pigilan siya, ibinuhos na niya ang buong laman ng aking bag sa sahig. Nagkandahulog ang mga mumurahin kong gamit. Nakita ko ang paggulong ng ilang pisong barya na itinabi ko sana para sa pamasahe. Ang luma at kupas kong panyo, at ang maliit na lalagyan ng aking gamot na halos wala ng laman. Bawat gamit na bumabagsak ay tila pagtalop sa aking pagkatao sa harap ng mapang-alipustang babaeng ito. Ngunit kasabay ng mga baryang iyon ay ang pagbagsak ng isang lumang kwintas. Isang simpleng kwintas na gawa sa pilak, may maliit at bilog na palawit na may nakaukit na letrang R.
Gumulong ito sa madulas na sahig at huminto malapit sa paanan ng malaking hagdanan. Ang kwintas na yon ang kaisa-isang alala ng yumaong ina ko. Ang tanging yaman na naiwan sa akin bago siya pumanaw sa sakit at kahirapan. Mabilis akong gumapang upang pulutin ito. Hindi alintana ang lagkit ng cake at ang matatalim na tingin ni Stella. Kailangan kong mabawi ang kwintas ng nanay ko. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang biglang umalingaw-ngaw ang mabibigat na yabag mula sa itaas. Ang matulis na dulo ng isang kahoy na tungkod ay mariing tumama sa bawat hakbang ng hagdanan. Bumaba si Doña Catalina. Ang kanyang mukha ay maputla at bakas, ang matinding pagkapagod dahil sa kanyang sakit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at puno ng awtoridad. Tahimik ang lahat. Kahit si Stella ay napatigil sa pagsigaw at nagpanggap na nag-aalala, inaayos ang sariling buhok. Ngunit nang dumapo ang mga mata ng matandang bilyonaryo sa sahig, hindi sa durog na cake o sa nakakalat kong mga gamit siya nakatingin. Hindi rin niya pinansin ang presensya ng kanyang manugang. Nakatitig siya ng diretso sa lumang kwintas na pilak na akmang pupulutin ko pa lamang. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa tungkod ay biglang nanginig. Ang malamlam na liwanag mula sa malaking chandelier sa itaas ay tila sinasalamin ng kupas at nangingitim na pilak. Naghihintay na ibunyag ang isang nakabaong katotohanan. Ang malamlam na liwanag mula sa malaking chandelier ay sumasayaw sa ibabaw ng kupas at nangingitim na pilak na palawit. Tila ba may sariling buhay ang maliit na alahas habang nakahimlay sa malamig na marmol. Walang sinuman ang gumalaw. Kahit ang paghinga ko ay parang pinipigilan ng matinding takot at kaba. Mula sa itaas ng hagdanan, mabibigat ang bawat paghakbang ni Doña Catalina pababa. Ang kahoy niyang tungkod ay mariing tumatapat sa bawat baitang, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, nakatutok lamang sa lumang kwintas ng nanay ko. Agad na binasag ni Stella ang nakakabinging katahimikan. Mabilis siyang lumapit sa biyana niya. Ang mukha ay biglang nag-iba at napuno ng peking pag-aalala. Hinawakan niya ang braso ng matanda. Sabi niya, boses na puno ng pagpapanggap, "Mami, buti naman at bumaba kayo. Tignan niyo ang ginawa ng babaeng ito. She tried to steal from you. Dinala pa ang basurang cake na yan para magmukhang mabait, pero nahuli ko siyang may tinatago sa bag niya. You're just a maid, tapos ganyan ang ugali mo?" Ngunit parang hangin lamang si Stella sa paningin ni Doña Catalina. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng matanda. Marahas na iwinaksi ng bilyonaryo ang kamay ng manugang, dahilan upang mapaatras si Stella sa gulat. Huminto si Doña Catalina sa mismong harapan ko. Nanginginig ang kanyang mga kamay na puno ng ugat at kulubot habang dahan-dahang inaabot ang sahig upang pulutin ang kwintas. Nang mahawakan niya ang malamig na pilak, nakita ko kung paano namutla ang kanyang muka. Tila naubos ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang kabilang kamay, habang ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pinaghalong gulat, pananabik at isang malalim na kalungkutan na hindi ko maintindihan. "Mami, bakit niyo pinupulot ang basura ng magnanakaw na yan?" Naiinis na reklamo ni Stella. Doon na sumabog ang galit ni Doña Catalina. Lumingon siya kay Stella, ang mga mata niya ay nag-aapoy sa put. Isang malalim at mabigat na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya nagsalita ng madiin. "Lumabas ka. Lumabas ka ng pamamahay ko ngayon din. Mga walang ya kayo. Lahat kayo puro pera lang ang nasa isip. Wala kayo alam." Namula ang mukha ni Stella sa matinding kahihiyan. Binigyan niya ako ng isang matalim at nagbabantang tingin bago siya padabog na tumalikod. Ang mga matutulis na takong ng kanyang sapatos ay nag-iwan ng inis na bakas sa sahig habang lumalabas ng bulwagan. Naiwan kaming dalawa ni Doña Catalina. Ako na nakasalampak pa rin sa sahig, balot ng natapong cake at kalat na gamit.
At ang matandang amo ko na ngayon ay nakatitig sa akin ng may kakaibang ekspresyon. Diyos ko, kayo na po ang bahala. Pabulong kong panalangin. Nangangatog ang aking mga labi. Ma'am, hindi ko po ninakaw yan. Akin po yan. Hayaan niyo na po akong umalis. Hindi na po ako magpapakita sa inyo. Hindi niya pinansin ang aking pagmamakaawa. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang sarili at umupo sa isang kalapit na silya. Ang kanyang paningin ay hindi pa rin humihiwalay sa aking mukha. Tila ba sinusuri niya ang bawat kurba ng aking ilong. Ang hugis ng aking mga mata. Hinahanap ang isang taong matagal na niyang kilala sa aking wangis. Saan mo nakuha ang kwintas na ito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay hindi nagalit, kundi basag at nanginginig. Pilit kong inayos ang aking sarili at lumuhod ng maayos sa kanyang harapan. Sabi ko, boses na humikbi, "Sa nanay ko po, yan na lang po ang tanging naiwan niya sa akin bago siya namatay." Kinagat ni Doña Catalina ang kanyang ibabang labi, parang pinipigilan ng isang hikbi na gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. "Ano ang pangalan ng nanay mo?" "Rosa po, Rosa Macaraeg." Nang marinig niya ang pangalang iyon, pumikit ng mariin si Doña Catalina. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga balikat. Isang mainit na luha ang tumakas mula sa kanyang mga mata. Mabilis na gumuhit sa kanyang pisingi bago tumulo sa mamahaling telang suot niya. Ang babaeng kilala ng lahat bilang isang walang pusong bilyonaryo na kinatatakutan ng kanyang mga empleyado at pamilya ay umiiyak sa harapan ng isang hamak na katulong. "Rosa," usal niya, parang kinakausap ang hangin. "Ang aking tapat na Rosa. Paano siya namatay? Bakit hindi siya bumalik sa akin?" Nagdataka man, sumagot ako ng tapat. Ikinuwento ko kung paano kami nagtago sa squatter, kung paano namatay ang nanay ko sa sakit dahil wala kaming pambili ng gamot, at kung paano niya laging idinadalangin ang kapatawaran ng Diyos bago siya bawian ng buhay. Bawat salitang lumalabas sa bibig ko ay tila mga saksak na unti-unting dumudurog sa puso ng matanda. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang tungkod. Nakayuko at halos hindi makahinga sa tindi ng iyak na walang boses. May gusto siyang sabihin. May gusto siyang ipaliwanag. Inangat niya ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa aking muka, nais akong haplusin. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad sa aking pisingi, biglang nagbago ang kanyang timpla. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay pumilipit sa matinding sakit at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Isang malalim at pilit na pag-ubo ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Hindi ito pangkaraniwang ubo. Ito ay tunog ng isang katawang, sumusuko na. "Ma'am! Doña Catalina!" Mabilis kong sigaw. Nawala ang takot at napalitan ng matinding pag-aalala. Agad ko siyang inalalayan, ngunit masyadong mabilis ang pangyayari. Patuloy siya sa walang tigil na pag-ubo. Ang kanyang buong katawan ay yumayanig. Hanggang sa makita ko ang pagtalsik ng likido mula sa kanyang bibig. Nawalan ng lakas ang mga binti ng matanda at tuluyan siyang bumagsak sa aking mga bisig. Dumulas mula sa silya patungo sa sahig. Namimilog ang aking mga mata sa labis na takot. Isang malapot at madilim na likidong pula ang dahan-dahang kumalat sa ibabaw ng malinis at maputing alpombra. Ang malapot na pulang likido na patuloy na kumakalat sa maputing alpombra ng mansyon ay tila naging isang malaking aninong sumunod sa akin hanggang sa malamig na pasilyo ng ospital. Amoy gamot, amoy kamatayan. Nangangatog pa rin ang aking mga kamay habang nakaupo sa isang malamig na upuang bakal sa labas ng emergency room. Hindi ko mabitawan ang laylayan ng aking uniforme na natalsikan din ng dugo ni Doña Catalina. Tila ba nakadikit na sa aking balat ang lagim ng gabing ito? Ilang oras ang lumipas bago lumabas ang isang doktor. Seryoso ang mukha at may hawak na makapal na folder. Mula sa kabilang dulo ng pasilyo, nagmamadaling lumapit sina Stella at Marco.
Bagamat magagara ang kanilang mga suot, ramdam ko ang kawalan ng totoong pag-aalala sa kanilang mga hakbang. Tahimik lamang akong nakinig mula sa aking kinauupuan. Sabi ng doktor, boses na mabigat at formal. Ginawa na namin ang lahat upang patatagin ang kanyang kondisyon. Ngunit nasa huling yugto na ang kanser ng inyong ina. Kumalat na ito sa kanyang mga baga. Sa nakikita kong bilis ng paghina ng kanyang katawan, pinibibigyan ko na lamang siya ng hindi hihigit sa 3 buwan. Kailangan na ninyong maghanda. Pumikit si Stella, nagtakip ng mukha gamit ang kanyang mamahaling panyo at humikbi. Sabi niya, umaarte na parang isang mapagmahal na anak. Doc, please do everything to save my mother-in-law. Hindi namin kakayanin kapag nawala siya. Ngunit nang magpaalam ang doktor at lumiko sa kabilang pasilyo, biglang naglaho ang mga luha ni Stella. Ang malungkot niyang mukha ay napalitan ng isang patagilid at malamig na ngiti. Marahas niyang ibinaba ang kanyang panyo. Lumapit si Marco sa kanyang asawa. Sabi niya, nanyingginig ang boses at panay ang linga sa paligid. Pero Stella, paano kung biglang magising si Mommy at ibigay sa iba ang mana? Narinig kong may usapan sila ni Ate Fernandez bukas. Kapag nalaman niya ang mga utang ko sa sugal na ipinangalan natin sa kumpanya, ipapatanggal niya ako sa testamento. Inirapan siya ni Stella. Ang kanyang tinig ay matalim, parang yelong tumatarak sa pandinig. Are you stupid, Marco? 3 buwan na lang. We just need to make sure she signs the medical power of attorney sa atin. Kapag hawak natin ang desisyon sa kalusugan niya, tayo ang masusunod sa lahat. Babayaran natin ang sinumang doktor o abogadong kailangang bayaran. No one will care about that pathetic old woman kapag nawala na siya sa tamang katinuan. Napakuyom ang aking mga kamao. Diyos ko, kayo na po ang bahala. Bulong ng aking isipan. Bakit may mga taong ganito kasakim? Sarili ina na ang nakaratay, ngunit ang halaga lamang na kanyang buhay para sa kanila ay ang laking perang maiiwan niya. Hindi nagtagal, napansin ako ni Stella sa gilid. Tumaas ang kilay niya, puno ng pandidire. Sabi niya ng pabulong, ngunit sapat para marinig ko. You're just a maid, kaya ikaw ang magbantay sa matandang yan buong gabi. Huwag kang aalis sa tabi niya. Wala akong panahong amuyin ang amoy lupang kwartong yon. Pagkatapos ay hinatak na niya si Marco paalis ng ospital. Pumasok ako sa kwarto ni Doña Catalina. Ang pamilyar at nakakabingking kumpas ng makina na nakakabit sa kanyang dibdib ay siyang tanging nagbibigay ng palatandaan na may buhay pa sa loob ng malamig na silid. Ang bilyonaryang kinatatakutan ng marami ay tila isang marupok na tuyong dahon na lamang na nakahiga sa puting kama. Ang kanyang muka ay kasing putla ng pader. Naupo ako sa silya, sa tabi ng kanyang kama. Kumuha ako ng malinis na bimpo, binasa ito ng maligamgam na tubig at dahan-dahang pinunasan ang kanyang noo at mga kamay. Habang ginagawa ko yon, hindi ko mapigil ang maalala ang hirap ng nanay ko bago siya namatay. Pareho silang nahihirapan. Parehong naghahanap ng hininga sa mundong ito. Ngunit magkaiba ang kanilang naging buhay. Sa kalagitnaan ng madaling araw, biglang gumalaw ang matanda. Nagumpisa siyang pawisan ng malamig. Ang kanyang ulo ay paling-paling sa unan at ang kanyang mga labi ay nanginginig habang bumubulong ng mga salitang hindi ko maunawaan. Nilalagnat siya at nagdedeliryo. Inilapit ko ang aking tainga upang pakinggan siya. Rosa! Usal niya, garalgal at puno ng pighati. Rosa! Patawarin mo ako! Nanigas ako. Bakit niya hinihingi ang tawad ng aking ina? Mahigpit na hinawakan ng nanginginig na kamay ni Doña Catalina ang aking braso. Nakapikit pa rin siya, ngunit ang mga luha ay patuloy na umaagos mula sa gilid ng kanyang mga mata. Sabi niya, boses na tila nakikiusap sa kaluluwa ng aking ina. Mga walang hiya sila. Hindi ko alam na kinuha niya ang pera, Rosa. Patawarin mo ang anak kong si Marco. Ako ang nagbayad para itago ang kasalanan niya.
Ngunit niloko nila tayong dalawa. Halos tumigil ang pag-ikot ng aking mundo. Anong kasalanan ni Marco? Anong pera? Pilit kong inalis ang kamay niya. Umatras ako ng ilang hakbang habang ang aking puso ay mabilis na tumitibok na parang sasabog. May isang malaking kasinungaling ang itinago sa amin sa loob ng 20 taon. Kailangan kong malaman ang totoo. Kinaumagahan, bago pa man dumating ang sikat ng araw, tumawag si Stella at inutusan akong bumalik sa mansyon upang kumuha ng mga damit at gamit ni Doña Catalina at linisin ang kalat sa bulwagan. Ginamit ko ang pagkakataong yon. Nang makapasok ako sa malaki at tahimik na kwarto ng aking amo sa mansyon, mabilis kong inayos ang kanyang mga damit. Nguit nang buksan ko ang pinakailalim na drawer ng antigong kabinet sa tabi ng kanyang kama, napansin kong may isang kahoy na nakaangat mula sa mismong sahig nito. Isang lihim na taguan. Dahil sa pagmamadali, marahil ni Doña Catalina kagabi bago siya bumaba, hindi niya ito naisara ng maayos. Nanginginig ang aking mga kamay nang dukutin ko ang isang lumang kuwaderno na binalutan ng kupas na balat. Binuksan ko ang mga naninilaw na pahina. Ang mga kamay ko ay kasing lamig ng yelo. Pamilyar sa akin ang sulat kamay. Sulat ito ni Doña Catalina. Nagbasa ako mula sa isang pahina na may petsang 20 taon na ang nakararaan. Nobyembre 14, pumayag si Rosa na akuin ang kasalanan ni Marco. Ang hit and run. Ang anak kong duwag ang nakasagasa at nakapatay sa isang bata. Ngunit ang katulong ko ang papasok sa kulungan bilang kapalit, bilang utang na loob sa kanyang pagsasakripisyo. Nangako akong ibibigay ko ang 2 milyong piso para sa operasyon sa butas ng puso ng kanyang maliit na anak na si Emma. Ibinigay ko ang tseke kay Stella para iabot kay Rosa. Ngunit bakit sinabi ni Rosa na wala siyang natanggap? Bago siya tuluyang tumakas sa pulisya. Bakit niya dinala ang bata at nagtago sa squatter? Diyos ko, sana ay buhay pa sila. Nabitawan ko ang kwaderno. Bumagsak ito sa sahig na walang ingay, ngunit sa loob ng aking ulo, tila may isang malakas na bombang sumabog. Ang hangin sa loob ng kwarto ay biglang nawala. Napahawak ako sa aking lalamunan, hirap na hirap huminga. Hindi pala magnanakaw ang nanay ko. Hindi siya nagtago dahil sa kahihiyan. Nagtago siya dahil inako niya ang isang malagim na krim, ang ginawa ni Marco Zobel kapalit ng pangakong pera na sasalba sana sa buhay ko. Ngunit ang perang yon, ang perang pambili ko sana ng gamot, ang perang magpapahaba sana sa buhay ng nanay ko, ninakaw ni Stella. Ibinulsa ng babaeng ng light at nagtapon ng cake sa mukha ko kagabi. Bumagsak ang aking mga tuhod sa sahig. Pinulot ko ang kwaderno at idiniin ito sa aking dibdib. Isang matinding kirot ang bumaon sa aking puso. Hindi dahil sa sakit ko, kundi dahil sa walang kasing lupit na kawalang katarungan. Wala akong boses na mailabas. Walang luhang sapat upang hugasan ng galit na sumisira sa buong pagkatao ko. Habang dahan-dahang tumutulo ang luha sa aking mga mata, ang aking mga nipin ay naggangalit, nakakagat sa aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Nanay ko ang gumanap na kalasag nila, tapos kami pa ang namuhay sa putikan. Kami pa ang namatay sa gutom at sakit. Binabawi ko na ang panalangin kong ipaubaya sa Diyos ang lahat. Nayon, habang pinagmamasdan ko ang pahina ng diaryong ito, isinusumpa ko sa pangalan ng aking ina. Hindi ko hahayaang mapunta sa mga halimaw na iyon ang yamang ang pamilyang ito. Hinding-hindi. Lasang bakal at pait ng sarili kong dugo ang nagpabalik sa aking ulirat. Mahigpit na nakayapos sa aking dibdib ang lumang kwaderno ni Doña Catalina. Bawat pahina nito ay tila naglalaman ng mga kalansay ng aking nakaraan, ng mga pangarap na ninakaw sa akin at ng buhay na ipinagkait sa aking ina. Mabilis kong inipon ang aking kakarampot na mga gamit at isiniksik sa aking luma at sirang bag. Aalis na ako.
Iiwan ko ang sumpa ng pamilyang ito. Ipapasa ko sa mga pulis ang diaryong ito upang mabulok sa kulungan sina Marco at Stella. Ngunit nang akma ko nang bubuksan ang malaking pinto ng kwarto, napatingin ako sa malaking larawan ni Doña Catalina na nakasabit sa dingding. Isang babaeng puno ng kapangyarihan at pagmamalaki. Tapos ay naalala ko ang wangis niya sa ospital, isang matandang hapong-hapo, inuubo ng dugo at iniiwan ng sariling laman at dugo upang mamatay sa lamig ng isang puting kwarto. Pumikit ako ng mariin. Ang nanay ko ay naniwala sa utang na loob. Naniwala siyang kapag inako niya ang kasalanan ng iba, may darating na biyaya kapalit ng kanyang sakripisyo. Mulit ang utang na loob na yon ang naging kabaong niya. Diyos ko po, turuan niyo po akong maging matapang. Kung aalis ako ngayon at hahayaan ang mga halimaw na sina Stella na magwagi, paano ko mabibigyan ng hustisya ang sakripisyo ng aking ina? Hindi ko pwedeng talikuran ang laban na ito. Hindi alam ni Doña Catalina na ninakaw ni Stella ang pera. Pareho kaming biktima ng kasakiman ng mag-asawang iyon. Nan makabalik ako sa ospital, bit-bit ang mga gamit ng matanda. Sinalubong ako ng isang nakakadurog na eksena. Nakabukas ng bahagya ang pinto ng kwarto ni Doña Catalina. Mula sa labas, narinig ko ang boses ni Marco. Sabi niya, naiinip at nagrereklamo. Stella, tara na nga mag-lunch. Ang baho dito, amoy gamot at amoy ihi. And look at that food tray. Lumamig na yung lugaw niya. Hayaan mo na siyang mag-utom. Mas mabilis siyang hihina at mas mabilis nating makukuha ang power of attorney. Nagtawanan pa sila ng mahina bago ko nakita ang paglakad nila papalayo. Hindi malang sinusulyapan ng sariling inang nakaratay. Ang aking mga daliri ay bumaon sa hawakan ng bag na aking bitbit. Mga walang kaluluwa. Dahan-dahan akong pumasok sa loob. Nakadilat si Doña Catalina. Nakatingin siya sa kisame, ang mga mata ay tuyong-tuyo, ngunit puno ng malalim na pangungulila. Ang malamig at tumigas na lugaw sa gilid ng kanyang kama ay patunay ng kalupitan ng mga taong inaasahan sana niyang mag-aalaga sa kanyang huling mga araw. Ang bilyonaryang kayang bilhin ang lahat ng ospital sa Maynila ay walang kahit isang kapamilya na magsusubo ng pagkain sa kanya. Lumapit ako, inilapag ang mga gamit at kinuha ang mangkok ng pagkain. Naginit ako ng kaunting tubig mula sa thermos at inihalo yon upang lumambot muli ang lugaw. Nang umupo ako sa tabi niya at iniakma ang kutsara sa kanyang mga labi, lumingon siya sa akin. May gulat sa kanyang mga mata. Nakilala niya ako. Alam niya ako ang anak ng babaeng inutangan niya ng buhay ng kanyang anak. Tila gusto niyang umiwas ng tingin dahil sa matinding kahihiyan. Sabi ko, boses na mababa at pantay, "Kailangan niyo pong kumain, ma'am. Hindi kayo pwedeng mamatay sa gutom. Hindi yon ang gusto ng nanay ko." Isang hikbi ang nakawala sa mga labi ng matanda. Nanginginig niyang ibinuka ang kanyang bibig at tinanggap ang pagkain. Bawat pagsubo niya ay may kasamang luhang tumutulo sa kanyang kumulubot na pisngi. Pakiramdam ko, sa bawat lunok niya, nararamdaman niya ang bigat ng 20 taong kasalanan na pumipilas sa kanyang kaluluwa. Hindi ko siya pinatawad agad, malayo pa yon. Ngunit sa sandaling ito, ang pagpapakain sa kanya ay hindi na tungkulin ng isang katulong, kundi pagpili ng isang taong ayaw maging kasing sama ng mga nakapaligid sa kanya. Nang matapos ko siyang pakainin, mahigpit na gumapang ang kanyang kamay patungo sa braso ko. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa aking balat, nagpapahiwatig ng pagmamadali at pakiusap. Sabi niya, hirap na hirap at halos walang boses. "Emma, ang abogado ko, si Ate Fernandez, kailangan ko siyang makausap. Nang walang nakakaalam, tulungan mo ako, parang awa mo na. Hinding-hindi ko hahayaang mapunta kay Stella ang lahat ng dugo at pawis ko. Itatama ko ang pagkakamali ko bago ako mamatay." Tumango ako ng mabilis. Ibinigay niya ang isang pribadong numero na sa ulado pa ng kanyang isipan.
gamit ang payphone sa pinakababang palapag ng ospital upang hindi matrace sa cellphone ko. Tinawagan ko ang abogado at ipinaabot ang mensahe. Nang hako itong darating kinahapunan, dadaan sa likod ng ospital kung saan nagbababa ng mga supply upang hindi mapansin. Kinahapunan, habang abala ang mga nurse sa pag-ikot sa ibang kwarto, dumating si Ate Fernandez. Nakasuot siya ng simpleng jacket at sombrero, malayo sa formal na abogadong kilala ng lahat. Pumasok siya sa kwarto at inilok ko ang pinto mula sa loob. Habang nag-uusap sila ng pabulong, nanatili ako sa gilid, nakabantay at nagmamasid sa labas mula sa maliit na salamin ng pinto. Ngunit may isang bagay na hindi ko napansin, ang pabango. Nang pumasok si Ate Fernandez, naiwan ang matapang na amoy ng kanyang mamahaling pabango sa pasilyo. Ang mismong pabango madalas ireklamo ni Stella tuwing may meeting sila sa mansyon. Mula sa kabilang dulo ng pasilyo, nakita ko ang pagdating ni Stella. May bitbit siyang kape at mukhang pabalik na upang magpanggap ulit bilang isang maasikasong manugang. Ngunit huminto siya ng ilang metro mula sa pinto namin. Nakita ko kung paano nangunot ang kanyang no. Inamoy ang hangin at unti-unting nanlaki ang mga mata ng matanto kung kaninong amoy iyon. Nanlilisik ang kanyang paningin na dumapo sa pinto ng kwarto ni Doña Catalina. Hindi siya kumatok, hindi siya sumigaw. Bagkus, dahan-dahan siyang umatras pabalik sa anino ng pasilyo, inilabas ang kanyang telepono at nag-type ng mensahe habang ang kanyang mukha ay nababalutan ng isang napakadilim at mapanganib na desisyon. Ang anino ni Stella na nagkubli sa dilim ng pasilyo ng gabing yon ay tila naging isang makapal na ulap na nagbabadya ng isang walang awang unos. Kinabukasan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Kung noon mga nakaraang araw ay hindi man lang niya matagalan ang amoy ng kwarto ni Doña Catalina, ngayon ay maaga siyang dumating na may dalang mga mamahaling prutas at peking ngiti na nakapinta sa kanyang mukha. "Ako na ang mag-aalaga kay Mami ngayon," sabi niya habang inilalapag ang kanyang designer bag sa ibabaw ng sofa. Ang kanyang boses ay artipisyal na malambing. Kinuha niya ang maliit na plastik na mga gamot na inihanda ng nurse. "You can rest, Emma. Ako na ang magpapainom ng gamot niya." Nangunot ang aking noo. Isang matinding kutob ang gumapang sa aking dibdib. Ngunit wala akong karapatang pigilan siya habang may mga nurse na nag-iikot sa labas. Tahimik akong umatras at nagmasid mula sa kabilang gilid ng kama. Pinanood ko kung paano niya idinikit ang baso ng tubig sa mga labi ng matanda at kung paano niya ipinasok ang mga tableta sa bibig nito. Lumipas ang 2 araw na ganito ang rutinarya ni Stella. At kasabay ng kanyang pagiging maasikasong manugang, unti-unting nagbago ang kondisyon ni Doña Catalina. Ang matandang bilyonaryo na nung isang gabi lang ay nakapag-isip ng malinaw at nakipag-usap pa kay Ate Fernandez na yon ay tila naging isang lantang gulay. Nakadilat ang kanyang mga mata, ngunit blangko ang paningin. Paminsan-minsan ay bumubula ang gilid ng kanyang mga labi habang bumubulong ng mga salitang walang katuturan. Nilalagnat siya at hindi na makakilala. Kapag tinatawag ko ang kanyang pangalan, tanging isang walang buhay na pag-ungol ang isinasagot niya. Diyos ko, anong ginagawa nila sa kanya? Isang hapon, nang lumabas si Stella upang makipag-usap sa telpon, mabilis kong hinalungkat ang basurahan sa gilid ng kama. Hanap ko ang mga maliliit na pakete ng gamot na itinapon niya. Nang makita ko ang mga ito, nanlamig ang buong katawan ko. Ang gamot na inireseta para sa sakit sa katawan ng matanda ay mga puting tableta. Ngunit ang nakasiksik sa basurahan ay mga bakanting balat ng gamot na may asul na mansa. Hindi ito gamot sa cancer. Ito ay pampatulog. Isang napakatapang na tranquilizer. Tila may yalong itinurok sa aking mga ugat. Unti-unti nilang nilalaso ng utak ni Doña Catalina para palabasing nawawala na ito sa sariling katinuan. Kumuha ako ng isang buong asul na tableta na nahulog sa ilalim ng lamesa at ibinulsa ko iyon bilang ebidensya.
Nang akma na akong babalik sa pwesto ko, bumukas ang pinto ng kwarto. Nakatayo roon si Stella. Madilim ang mukha, ang mga mata ay nanlilisik at nakatutok sa aking kamay na galing sa bulsa. Hindi siya nagsalita. Mabilis siyang kumasok, isinara ang pinto at ipininihit ang lock. Ang tunog ng pag-lock ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang babala na kaming dalawa na lamang ang nasa loob. Lumapit siya sa akin, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng banta. Anong kinukuha mo sa ilalim ng lamesa? Malamig niyang tanong. Napaatras ako ng isang hakbang, ngunit pinilit kong patatagin ang aking mga tuhod. Tinaasan ko siya ng tingin. Hindi na ako ang katulong na nanginginig at umiiyak habang pinupulot ang durog na cake. Ang dugo ng nanay kong isinak, prepisyo nila ang nagbibigay ng lakas sa akin na yon. Sabi ko, pilit pinapatapang ang nanginginig kong boses. Bakit niyo pinapalitan ang gamot ni Doña Catalina? Nilalason niyo siya para masabi ng doktor na sira na ang ulo niya. Kapag nangyari yon, makukuha niyo ang medical power of attorney. Tama ba ako? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Stella. Lumapit pa siya lalo hanggang sa maamoy ko ang matapang niyang pabango. Masyado kang matalino para sa isang hamak na katulto na galing sa squatter. Bakit? May magagawa ba ang isang tulad mo? Kahit isigaw mo pa sa buong ospital yan, sinong maniniwala sa'yo? Sa isang mahirap na babaeng amoy araw at walang pinag-aralan? Sumikip ang aking dibdib. Ang pang-iinsulto niya ay tila patalim na paulit-ulit na itinarak sa aking pagkatao, ngunit hindi ko inalis ang aking paningin sa kanya. Maaring mahirap lang ako, ganting sagot ko. Ang mga salita ay mabigat at puno ng diin. Pero hindi ako pumapatay ng sariling pamilya para sa pera. Hindi ako nagnanakaw ng perang pampagamot sana ng isang bata para ibulsa. At hindi ko hinahayaang mamatay sa kulungan ang inosenteng tao. Alam ko ang ginawa niyo sa nanay ko 20 taon na ang nakararaan. Tila tinamaan ng kidlat si Stella. Ang kanyang mapangutyang ngiti ay biglang nabura. Namutla siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong takot na dumaan sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong napalitan ng pot. Itinaas niya ang kanyang kamay upang sampalin ako. Sa isang iglap, nasalo ko ang kanyang pulso sa ere. Mahigpit ang hawak ko, sapat upang maramdaman niya na hindi na ako magpapaapi. Napatitig siya sa akin, gulat na gulat sa paglaban ko. Huwag niyo akong subukan, matigas kong pakiusap. Binitawan ko ng marahas ang kanyang kamay at mabilis na tinalikuran siya. Binuksan ko ang pinto at lumabas ng kwarto. Ang puso ko ay nagwawala sa kaba at tapang. Kailangan kong makarating sa pulisya. Kailangan kong ipasuri ang asul na tableta at ibunyag ang planong paglason bago pa mahuli ang lahat. Patakbo akong lumabas ng ospital. Hindi iniinda ang init ng araw at ang usok ng mga jeepney na nagdaraan. Nakita ko ang isang presinto ng barangay, ilang kanto lamang mula sa ospital. Pagpasok ko sa maliit at maalikabok na istasyon, lumapit agad ako sa desk ng nag-iisang pulis na naka-duty. Humihingal ako at pawisan. Sir, gusto ko pong i-report ang tangkang paglason sa amo kong pasyente sa ospital. Mabilis kong salita habang inilalapag sa lamesa ang asul na tableta. Pinalitan po ng manugang niya ang gamot, unti-unti siyang pinapatay. Ang pulis, na abala sa pagmuya ng butong pakwan habang nanonood ng telebisyon, ay tinamad na lumingon sa akin. Kinuha niya ang isang blankong papel at pluma. Sabi niya, boses na walang gana. Ano bang pangalan ng inirereklamo mo, miss? At anong buong pangalan mo? Stella Zobel po. Asawa ni Marco Zobel, mabilis kong sagot. Ako po si Emma Macaraeg. Tumigil ang kamay ng pulis sa pagsusulat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang pluma at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang walang ganang ekspresyon ay napalitan ng isang patagilid na ngiti na nagpakilabot sa aking buong pagkatao.
Tumingin ako sa nameplate na nakadikit sa kanyang uniforme. SPO1, R. Perez. Kinuha ng pulis ang asul na tableta. Tiningnan ito sa tapat ng ilaw at pagkatapos ay walang awang itinapon sa basurahan sa ilalim ng kanyang lamesa. Nanlaki ang aking mga mata. "Sir, bakit niyo tinapon? Ebidensya po yun." Tumawa ang pulis ng nakakaloko. Ipinatong niya ang kanyang dalawang siko sa ibabaw ng lamesa at inilapit ang mukha sa akin. Sabi niya ang boses ay nagtataglay ng mapanganib na babala. "Lakas din ang loob mong pumunta dito at gawa ng kwento ang pinsan kong si Ate Stella, ano? Katulong ka lang daw nila, di ba? Magkano bang ibinayad sa'yo para manira ng pamilya?" Napaatras ako. Parang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kapirasong pag-asa na bitbit ko ay biglang gumuho. Wala akong laban. Hawak nila ang lahat. Bago pa ako makasagot, tumunog ang telepono sa lamesa ng pulis. Sinagot niya ito at nakita ko ang pagtango niya habang nakatingin sa akin ng nanlilisik. "Opo, Ate Stella. Nandito nga siya." "Sige, ako nang bahalang magturo ng leksyon sa babaeng ito." Nang marinig ko ang pangalan ni Stella mula sa bibig ng pulis, tila gumuho ang sementong kinatatayong ko. Wala akong laban. Hawak na mga zubel pati ang batas sa maliit na sulok na ito ng mundo. Marahas akong hinawakan sa braso ng pulis na si Perez. Ang kanyang mabibigat na daliri ay bumaon sa aking laman bago niya ako itinulak palabas ng presinto. Muntik na akong mapasubsob sa maalikabok na kalsada. Sabi niya habang nakatayo sa hamba ng pinto at tinatawa na ng aking kaawa-awang hitsura. "Umuwi ka na sa squatter, miss. Huwag ka nang babalik sa ospital kung ayaw mo ipakulong kita dahil sa pagnanakaw. Wala kang laban sa mga zobel. Kahit maglulupasay ka dyan, pera pa rin ang nagpapatakbo sa batas." Hindi ko na ininda ang gasgas sa aking tuhod. Mabilis akong tumayo at tumakbo pabalik sa ospital. Ang aking puso ay pumipintig ng napakabilis, tila gustong kumawala mula sa aking dibdib. Nagsimulang pumatak ang ulan mula sa makapal at madilim na ulap. Ngunit hindi nito mapalamig ang nag-iinit kong takot para sa buhay ni Doña Catalina. Kapag nakuha ni Stella ang buong kontrol, tapos na ang lahat. Pagdating ko sa palapag kung nasaan ang kwarto ng aking amo, sinalubong ako ng isang nakapanghilakbot na eksena. Ang tahimik na pasilyo ay napuno ng naglalakihang mga lalaking nakasuot ng itim, mga pribadong bodyguard na mga zobel. Hinarangan nila ang pinto ng kwarto ni Doña Catalina. Sa gitna nila, nakatayo si Stella tulad ng isang reynang nagtagumpay sa digmaan. May hawak na isang makapal na polder. Katabi niya si Marco na panay ang punas ng pawis sa noo, at isang lalaking doktor na hindi ko pamilyar, nakasuot ng mamahaling suit sa halip na puting coat. Pilit kong isiniksik ang aking sarili sa pag-ita ng mga nakaharang na bantay. "Ma'am? Doña Catalina?" Sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Lumingon si Stella sa akin. Isang niting tagumpay, puno ng lason at malalim na put ang gumuhit sa kanyang mga labi. Bahagya siyang tumabi upang ipakita sa akin ang nangyayari sa loob ng silid. Inililipat ng dalawang lalaking nurse si Donna Catalina mula sa kanyang kama patungo sa isang lumang wheelchair. Nanlaki ang aking mga mata at napasinghap ako sa matinding gulat. Ang bilyonar, yang dati ay kinatatakutan dahil sa kanyang talim at tikas, ngayon ay nakatali ang mga kamay at paa sa silya. Ang kanyang ulo ay nakalaylay, ang mga mata ay nakadilat, ngunit walang nakikita, at laway ang tumutulo mula sa gilid ng kanyang mga labi. Diyos ko po, ano ang ginawa nila sa kanya? "Bitiwan niyo siya!" Nagpumiglas ako mula sa hawak ng dalawang bodyguard na agad pumigil sa akin. Wala siyang sakit sa pag-iisip, nilalason niyo siya. "Stella, hayop ka. Papatayin mo ang sarili mong biyenan para sa pera." Hinarap ako ng doktor na kasama nila. Sabi niya, boses na malamig at sanay sa pagsisinungaling,
Miss, napatunayan ng aming medical team na ang pasyente ay dumaranas ng matinding psychosis at dementia dulot ng kanyang cancer. Delikado siya sa kanyang sarili. Bilang may hawak ng medical power of attorney, nagdesisyon ng pamilya na ilipat siya sa isang mas angkop na pasilidad. Iwinagayway ni Stella ang folder sa aking muka. Nakita ko ang lagda ng matanda doon, isang garalgal at pinilit na pirma na tiyak kong ginawa habang siya ay sabog sa gamot. Sabi ni Stella, ang boses ay pilit pinalalakas upang marinig ng mga nanonood na nurse sa pasilyo. Nakakaawa ang biyanan ko. Tuluyan na siyang nawala sa sarili. But as her loving family, we will provide the best psychiatric care for her. Dadalhin namin siya sa isang pribadong pasilidad kung saan walang makakaistorbo sa kanya. Kasinungalingan! Ganti ko, boses na nababasag sa matinding galit at kawalang laban. Tiningnan ko si Marco na nakayuko lamang at hindi makaharap sa akin. Sir Marco, nanay niyo yan! Hahayaan niyo ba ang asawa niyong ikulong ang nanay niyo sa isang mental hospital habang unti-unting namamatay? Pagkatapos akuin ng nanay ko ang kasalanan mo, 20 taon na ang nakararaan, ganito niyo kami babayaran? Pagkarinig sa mga salitang iyon, biglang namutla si Marco. Nanginginig siyang lumingon kay Stella. Sabi niya, Stella, alam ng katulong ang tungkol sa... Shut up, Marco! Mabilis na putol ni Stella. Ang kanyang pekeng kabaitan ay biglang nawasak at napalitan ng tunay niyang anyong demonyo. Mabilis siyang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking panga ng napakahigpit. Ang kanyang matutulis na kuko ay bumaon sa aking pisngi. Ang kanyang hiningang amoy kape ay tumama sa aking muka habang bumubulong siya ng mga salitang para sa akin lamang. Yes, we stole the money, Emma. Mariing bulong niya. Ang mga mata niya ay nandilisik sa kasamaan. At walang nakakaalam noon, kundi kaming dalawa ng asawa ko. Ang nanay mong tanga, naniwala sa utang na loob. Namatay siyang naghihintay sa wala. At ngayon, ganoon din ang mangyayari sa bilyonar, yang matandang ito. Tignan mo siya. She's completely powerless. At ikaw? Isa kang basurang walang pamilya, walang pera, at walang makikinig. Binitawan niya ang mukha ko at marahas akong itinulak. Hinarap niya ang mga bodyguard. Ilabas niyo ang babaeng ito. Throw her belongings to the streets kung saan siya nararapat. Kinaladkad ako ng 2 malalaking lalaki. Pilit kong inabot si Doña Catalina. Pilit kong isinigaw ang kanyang pangalan, umaasang magigising siya mula sa epekto ng gamot. Ngunit ang tanging narinig ko ay ang kalansing na mga bakal ng kanyang wheelchair habang itinutulak siya palayo patungo sa isang pribadong elevator. Ang mga mata niya ay dumaan sa akin. Blanko, puno ng kadiliman. Iyon ang huling beses na nakita ko siya sa loob ng ospital na iyon. Ang malamig na hangin mula sa labas ay sumalubong sa akin nang kaladkarin ako palabas ng otomatikong pinto ng ospital. Ang mahinang ambon kanina ay naging isang napakalakas at walang awang buhos ng ulan. Binitawan ako ng mga bantay at hinayaan akong bumagsak sa basang semento ng bangketa. Ang matinding sakit sa aking tuhod at siko ay wala kumpara sa kirot na pumupunit sa aking kaluluwa. Kasabay ng aking pagbagsak ay ang paghagis nila sa aking lumang bag. Bumukas ito at nagkawatak-watak ang aking mga gamit sa gitna ng baha at putik. Nakadapa ako sa malamig na kalsada. Ang malalaking patak ng ulan ay patuloy na humahagupit sa aking likod. Mula sa aking paningin, nakita ko ang pagdaan ng isang lumang ambyulan. Siya na walang anumang logo. Doon nila isinakay si Doña Catalina. Ang sasakyan ay dumaan sa harap ko. Pumisik ang maruming tubig mula sa gulong nito papunta sa aking muka at uniforme, bago ito tuluyang nawala sa dilim ng kalsada. Iniwan na nila ako. Nanalo sila. Nakuha nila ang kapangyarihan, ang pera, at ang kalayaan na gawin ang anumang gusto nila. Gumapang ako sa gitna ng ulan, nanginginig ang buong katawan ko sa lamig at matinding pag-iyak. Bawat paghikbi ko ay sinasabayan ng hagupit ng bagyo.
Pinulot ko ang mga nakakalat kong gamit mula sa putikan. Nang makita ko ang lumang litrato ng aking nanay na nabasa at nalukot sa gilid ng kalsada, hindi ko na napigilan ang matinding hagulgol. Niyakap ko ang litrato at ang lumang diaryo ni Doña Catalina sa aking dibdib. Pareho kaming pinagkanulo. Pareho kaming tinapon ng pamilyang ito. Tumayo ako mula sa putikan, basang-basa at nanginginig. Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, mariin kong kinagat ang aking ibabang labi. Pinigilan ko ang pag-iyak. Kinagat ko yon ng napakalakas hanggang sa malasahan ko ang sariwang dugo na humalo sa mapait na lasa ng ulan. Hindi rito natatapos ang kwento ko, Stella. Pinulot niyo ako mula sa squatter. Ngunit doon din kayo magbabayad ng inyong mga kasalanan. Ipinapangako ko sa harap ng Diyos at sa kaluluwa ng aking ina. Babawiin ko si Doña Catalina mula sa impyernong pinagdalhan niyo sa kanya at ihuhulog ko kayo sa mas malalim na hukay na kayo mismo ang naghukay. Ang lamig ng ulan ay tumagos hanggang sa aking mga buto. Ngunit ang apoy ng galit sa aking dibdib ay nagbibigay ng lakas sa aking nanginginig na mga binti. Wala akong pakialam sa putik na kumapit sa aking palda o sa dugong natuyo sa aking ibabang labi. Isang destinasyon lamang ang nasa isip ko habang naglalakad sa gitna ng binahang kalsada. Dumaan ako sa mga masisikip na eskinita, nilampasan ng mga nagsasarang tindahan hanggang sa marating ko ang isang maliit na sari-sari store na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Dito nakatira si Mang Canor. Siya ang dating pinakamatagal na hardinero at draper ng mga Zobel na walang awang tinanggal ni Stella noong nakaraang buwan dahil lamang sa isang nasirang paso. Ang mariing pagkatok ng aking mga buko sa lumang kahoy na pinto ay umalingaw na sa gitna ng ingay ng bagyo. Ilang sandali pa, bumukas ito. Bumungad ang kulubot na muka ni Mang Canor, may hawak na gasera. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang aking kaawa-awang kalagayan. Agad niya akong pinapasok at binigyan ng mainit na kape ng kanyang asawa. Habang nanginginig kong hawak ang baso, ikinuwento ko ang lahat. Ikinuwento ko ang paglaso ni Stella, ang paglipat kay Doña Catalina sa isang kahina-hinalang mental facility, at ang pananahimik ni Marco. Habang nakikinig, napakuyom ang magaspang na kamao ng matandang draper. Sabi niya boses na nanginginig sa galit at pagkadismaya, "Mga walang hiya, hayop talaga ang babaeng yan." Alam mo ba, Emma, nung naospital ang misis ko, si Doña Catalina ang palihim na nagbayad ng lahat. Mataray ang matandang yon, oo, pero hindi niya pinababayaan ang mga taong tapat sa kanya. May malaking utang na loob ako kay senyora at hindi ko hahayaang mamatay siya sa kamay ng demonyang manugang niya. Lumabas mula sa maliit na kwarto ang pamangkin ni Mang Canor na si Tonyo, isang binata na nagmamaneho ng pampasaherong jeepney. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at matapang na tumingin sa akin. "Saan nila dinala, Ate Emma? Susuguri natin." Ayon sa nakita ko sa folder ni Stella kanina, ang pangalan ng pasilidad ay Bahay Kalinga, isang lumang ospital para sa mga may sakit sa pag-iisip na matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng probinsya, malayo sa kabihasnan at sa mata ng batas. Sa gitna ng rumaragasang bagyo, sumakay kami sa lumang jeepney ni Tonyo. Ang pag-ugong ng makina nito ay tila isang matapang na sigaw sa gitna ng madilim na kalsada. Ang bawat pag-alon ng baha na tinatawid ng aming gulong ay nagpapaalala sa akin na oras ang aming kalaban. Kung papatayin nila si Doña Catalina, baka ngayong gabi nila gawin. Pagsapit ng hating gabi, narating namin ang pasilidad. Malayo pa lang, iniwan na namin ang jeepney sa ilalim ng isang malaking puno. Isang malaking gusaling napapaligiran ng matataas na pader na may mga sirang alambre ang bumungad sa amin. Walang sapat na ilaw. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa maliit na guardhouse kung saan nakita namin ang isang guard yang nakapatong ang mga paa sa mesa, abala sa pakikinig sa maingay na radyo.
Gamit ang kanyang karanasan, itinuro ni Mang Kanor ang isang maliit na lagusan sa likurang bahagi ng gusali, isang lumang pinto na ginagamit para sa pagtatapon ng basura. Dahan-dahan kaming gumapang sa maputik na damuhan. Ang bawat patak ng ulan sa mga dahon ay tumulong upang itago ang ingay ng aming mga hakbang. Nang marating namin ang likod, sinira ni Tonyo ang kinakalawang na padlock gamit ang isang makapal na piraso ng bakal. Ang malamig na hangin na sumalubong sa amin nang bumukas ang pinto ay may dalang nakasusukang amoy ng amonya, ihi at nabubulok na pagkain. Isang impyerno. Ito ang impyernong pinagdalhan nila sa bilyonar, yang nagtayo ng sarili nilang yaman. Pumasok kami sa madilim na pasilyo habang naiwan si Tonyo sa labas upang magbantay. Gumamit lamang ako ng mahinang ilaw mula sa isang maliit na flashlight na dala ni Mang Kanor. Tiningnan namin ang bawat rehas na pinto. May mga pasyenteng nakakulong, ang ilan ay nakahiga sa sahig na walang sapin, ang iba ay nakatingin sa kawalan. Sumikit ang dibdib ko. Paano nagagawang sikmurain ni Stella ang ganitong kalupitan? Sa pinakadulo ng pasilyo, nakita ko ang isang nakahiwalay na kwarto. Walang bintana. Mabilis akong lumapit at idinikit ang aking mukha sa malamig na rehas. Inilawan ko ang loob. Diyos ko po! Bulong ko. Ang aking mga tuhod ay tila naging halaya. Sa gitna ng maruming kwarto, nakatali ang mga kamay at paa ni Doña Catalina sa isang bakal na kama. Walang kumot. Ang magagarang damit na suot niya kanina ay pinalitan ng isang manipis at maruming bistida. Ang kanyang ulo ay nakatagilid at ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib ay sobrang bagal, halos hindi na humihinga. Ma'am? Doña Catalina? Garalgal na tawag ko habang binubuksan ni Mang Kanor ang kandado gamit ang mga master key na nadampot niya sa isang aparador sa labas. Nang bumakas ang pinto, agad akong tumakbo sa kanyang tabi. Ang kanyang balat ay kasing lamig ng yelo. Nang kalagin ko ang mga mahihigpit na tali sa kanyang mga pulso, nakita ko ang malalalim na marka ng pagkakapilipit. Pilit kong tinapik ang kanyang pisngi. Iminulat niya ang kanyang mga mata ng bahagya. Blangko. Punong-puno siya ng pampatulog. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng aking mga luha na pumatak sa kanyang muka, isang mahinang pag-umulang lumabas sa kanyang lalamunan. Nakilala niya ako. Sabi ko, patuloy na umiiyak habang inaalalayan siyang bumangon. Nandito na po ako. Ilalabas ko kayo rito. Hindi ko kayo iiwan sa mga demonyong iyon. Tinulungan ako ni Mang Kanor na buhatin ang matanda. Wala siyang lakas, parang isang lantang gulay na kailangan naming buhatin mula sa magkabilang braso. Mabibigat ang aming mga hakbang palabas ng pasilyo. Bawat pag-ikot ng hangin ay nagdadala ng matinding kaba. Nang malapit na kami sa pintuan palabas, biglang umalingaw-ngaw ang boses ng isang nurse mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Nagtatanong kung bakit nakabukas ang pinto ng kwarto. "Bilis, Emma!" Pabulong na sigaw ni Mang Kanor. Buwan lakas naming dinala si Doña Catalina palabas ng gusali, sinalubong ng malakas na ulan. Mabilis na inalalayan ni Tonyo ang matanda at isinakay sa madilim na bahagi ng jeepney. Pumasok na rin ako at niyakap ang nanginginig na katawan ni Doña Catalina. Pinoprotektahan siya mula sa ginaw gamit ang sarili kong katawan. Pag-upo ni Tonyo sa manibela, ang makina ng jeepney ay pilit na umugong bago tuluyang nabuhay, naglabas ng makapal na usok na nagsilbing tabing sa aming pagtakas. Sa likod namin, nakita ko ang pagbukas ng mga ilaw sa pasilidad at ang paglabas ng mga nagpapanik na gwardiya. Ngunit huli na sila. Binagtas namin ang madilim na kalsada pabalik sa Maynila. Iniiwan ng impyerno iyon sa ilalim ng bagyo. Kinaumagahan, sa mansyon ng mga Zobel. Ang sikat ng araw ay marahan na tumatagos sa malalaking bintana ng silid kainan. Nakaupo si Stella sa paboritong silya ni Doña Catalina, nakasuot ng mamahaling roba na gawa sa seda.
Nilalasap niya ang mainit at paborito niyang espresso habang pinagmamasdan ang mga bagong papeles na naglilipat na mga ari-arian sa kanyang pangalan. Ang ngiti sa kanyang labi ay abot hanggang tainga. Tapos na ang problema niya. Hawak na niya ang buong imperyo. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay biglang nabasag nang mag-ring ang kanyang telepono. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ng direktor ng bahay Kalinga. Nakangiti pa rin siyang sumagot. Sabi niya, may halong pagmamalaki at pagmamayabang. "Yes, Director? Is the old woman dead already?" Isang nakakabining katahimikan ang nag-ari sa kabilang linya bago sumagot ang nanginginig na boses ng lalaki. "Mrs. Zobel? Hindi po. Wala na siya rito. Nawawala si Doña Catalina." Bumagsak ang porselanang tasa mula sa kamay ni Stella. Ang mainit na kape ay tumapon sa kanyang maputing roba at ang mamahaling tasa ay nabasag sa marmol na sahig. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang kulay ng kanyang mukha ay nawala, at ang ngiti ng tagumpay ay tuluyang napalitan ng isang matinding kilabot. Ang mapait na amoy ng natapong kape sa malamig na mansyon ng mga Zobel ay tuluyang napalitan ng mainit at nakagiginhawang amoy ng nilagang lugaw at ginayat na luya. Dahan-dahang iminulat ni Doña Catalina ang kanyang mga mata. Wala na ang nakasisilaw na puting ilaw ng ospital, at wala na rin ang nakasusukang amoy ng amoya ng bahay aliwan. Ang bumungad sa kanyang paningin ay isang mababang kisame na gawa sa kinakalawang na yero, kung saan tumatagos ang maliliit na sinag ng araw mula sa mga butas nito. Ang ingay na mga makinang bumubuhay sa kanya ay napalitan ng raga-ragasa ng mga naglalarong bata sa labas, ang tahol na mga asong kalye, at ang malakas na pagtatawag ng mga naglalako ng taho sa makipot na iskinita. Nasa loob siya ng aking maliit at tagpi-tagping bahay sa squatters area. Pilit siyang bumangon, ngunit nanatiling mahina ang kanyang katawan. Napansin niya ang manipis na foam na kanyang hinihigaan, na pilit kong binalutan ng pinakamalinis kong kumot upang bigyan siya ng kahit kaanting ginhawa. Sa gilid, nakita niya si Aling Nena, ang may-ari ng sari-sari store sa kanto, na abala sa paghahalo ng mainit na lugaw sa isang lumang kaldero. Si Mang Kanor naman ay nasa labas, palihim na inaayos ang isang bahagi ng dingding na plywood upang hindi pasukan ng lamig ang matanda pagsapit ng gabi. Walang sinuman sa kanila ang binayaran. Walang sinuman ang umasa ng kapalit. Lumapit ako dala ang isang basong maligamgam na tubig at isang lumang bimpo. Nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko ang pagbabalik ng liwanag sa kanyang mga mata. Wala na ang matinding epekto ng pampatulog na itinurok sa kanya ni Stella. Buhay na ulit ang kanyang diwa, bagaman nakakulong pa rin sa isang mahinang katawan. "Nasaan ako?" Garalgal at tuyong tanong niya. Tila naninibago sa magaspang na telang nakadikit sa kanyang balat. Sabi ko, habang dahan-dahang pinupunasan ang kanyang pawisang, "No, nasa bahay ko po kayo, ma'am. Ligtas na po kayo. Hindi na kayo masusundan ni Stella rito dahil hindi nila inaasahang dadalhin ko kayo sa lugar na pinandidirihan nila." Lumapit si Aling Nena, may dalang mangkok ng umuusok na lugaw na tinimplahan ng itlog at kaunting kalamansi. "Kain po muna kayo, senyora. Pasensya na po at ito lang ang nakayanan namin mula sa tindahan ko. Pero siniguro ko pong sariwa yan para manumbalik ang lakas nyo." Tinitigan ni Doña Catalina ang simpleng pagkain. Ang bilyonaryang sanay sa mga pagkaing inihanda ng mga kilalang chef sa matataas na palapag na mga nagtataas sa gusali ay nakatingin ngayon sa isang murang lugaw. Nanginginig ang kanyang kamay nang subukan niyang abutin ng kutsara, kaya ako na ang kumuha nito upang subuan siya. Sa unang higop niya ng mainit na sabaw, isang malalim na pag-iyak ang sumabog mula sa kanyang dibdib. Hindi ito iyak ng sakit sa katawan, kundi iyak na isang taong nabasagan ng matagal ng pinaniniwalaan.
Ang mga luhang matagal niyang pinigilan sa ospital ay tuluyang umagos sa kanyang mga kulubot na pisngi, humahalo sa sabaw na kanyang nilulunok. "Patawarin mo ako, Emma?" Umiiyak niyang usal. Pilit inaabot ang aking kamay upang hawakan ng mahigpit. "Diyos ko, patawarin niyo ako! Buong buhay ko, inisip kong ang pera ang magbibigay sa akin ng pamilya at respeto. Binigay ko ang lahat sa sarili kong anak. Binigyan ko ng kapangyarihan ang manugang ko. Pero sa oras na wala na akong silbi, sila pa ang nagtapon sa akin sa basura. At kayo? Kayong mga taong tiningnan ko mula sa itaas, kayo pa ang nagbuwis ng buhay para iligtas ako." Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na mga kamay. "Hindi po ito oras para sa pagsisisi, ma'am. Ang mahalaga ay buhay kayo. Kailangan nating magpalakas dahil siguradong hinahanap na kayo ng mga galamay ni Stella ngayon." Totoo ang sinabi ko. Unti-unting gumanda ang kulay ng matanda. Wala na ang mga laso na ibinibigay sa kanya at sa tulong ng mainit na pag-aalaga ng mga kapitbahay na hindi alintana ang kanyang estado sa buhay, bumalik ang kanyang sigla. Ngunit alam kong hindi kami pwedeng magtagal dito. Wala akong sapat na pera pambili ng mga gamot niya sa cancer. At madaling malalaman ng mga Zobel na nasa Maynila pa rin kami kung magpapabaya kami. Kinagabihan, habang tahimik ang paligid at natutulog na ang mga kapitbahay, hinatak ni Doña Catalina ang aking manggas. Seryoso ang kanyang muka at bumalik ang bakas ng kapangyarihan sa kanyang boses. Sabi niya, matapang at malinaw. "Hindi ako mamatay nang hindi nakagaganti, Emma. Babawiin ko ang lahat. Hinding-hindi ko hahayaang mapunta kay Stella ang lahat ng dugo at pawis ko. At lalong hindi ko hahayaang mabaliwala ang sakripisyo ng nanay mong si Rosa." Dahan-dahan niyang hinugot mula sa kanyang daliri ang isang mabigat at lumang singsing na ginto na may nakaukit na brilyante sa gitna. Ito ang kaisa-isang alahas na hindi nakuha ni Stella dahil napakahigpit nitong nakakapit sa kanyang daliri dulot ng pamamana sa ospital. Ipinatong niya ang malamig na ginto sa aking palad. Nakakasilaw ang kintab nito sa kabila ng madilim na kwarto. "Isang lamoy ito bukas na bukas din," utos niya. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Pumunta ka sa bayan kung saan maraming tao, sa sanglaan kung saan hindi nila hihingin ang buong pangalan mo. Pagkatapos mong makuha ang pera, bumili ka ng bagong cellphone at tawagan mo si Ate Fernandez. Sabihin mo sa kanya na ihanda na ang plano B. Siya na ang bahala pagkatapos noon." Tumango ako ng mariin, ibinulsa ang singsing at pinilit na itago ang aking kaba. Kinabukasan ng umaga, habang nag-aagaw ang dilim at liwanag, lumabas ako ng eskine at patungo sa palengke ng bayan. Maingay, magulo at puno ng mga naglalakad na mamimili ang lugar, isang perpektong taguan upang hindi ako mapansin. Narating ko ang isang nakatagong sanglaan sa dulo ng palengke. Mabilis kong inilapag ang singsing sa salamin ng kahera. Ang puso ko ay patuloy sa mabilis nitong pagtibok. Ngunit habang abala ang taga-suri sa pagtingin sa singsing gamit ang kanyang maliit na lente, may naramdaman akong malamig na hangin na tumama sa aking batok. Isang matinding kutob ang gumapang sa aking gulugod. Lumingon ako patungo sa salamin ng isang nakaparadang sasakyan sa kalsada. Sa refleksyon nito, nakita ko ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim na jacket at sombrero. Nakatayo siya sa kabilang kanto, hindi gumagalaw at diretsong nakatitig sa akin. Nang mapansin niyang nakita ko siya, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang telepon at nagsimulang tumawag. Hindi inaalis ang kanyang matalim na paningin sa aking kinaroroonan. Mabilis kong hinablot ang makapal na sobre ng pera mula sa malamig na salamin ng kahera. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit walang oras para mag-isip ng takot. Ang lalaking nakaitim sa kabilang kanto ay nagsimula ng humakbang patawid ng kalsada. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nakatutok ng diretsyo sa akin. Isiniksik ko ang sobre sa pinakailalim ng aking bag at mabilis na tumalikod. Ginamit ko ang kaguluhan ng palengke upang magtago.
Sumuot ako sa gitna ng mga nagtatawarang mamimili, nilampasan ng mga hilera ng mga isda at gulay na may masangsang na amoy, hanggang sa makita ko ang isang makipot at madilim na eskinita na pamilyar sa akin. Ito ang magdadala sa akin palabas, patungo sa kabilang kalsada. Tumakbo ako ng buong lakas. Ang aking paghinga ay mabigat at mabilis. Ngunit, bago pa man ako makarating sa dulo, ang mariing pagkiskis ng makapal na gulong sa semento ang nagpatigil sa aking mga paa. Isang malaki at itim na sasakyan ang biglang humarang sa labasan. Napaatras ako. Tumingin ako sa aking likuran, ngunit naroon na ang lalaking nakaitim at dalawa pang malalaking lalaki isinasara ang aking tanging daan pabalik. Nakulong ako. Bumukas ang pinto ng itim na sasakyan. Ang tunog na matulis na takong na tumatapak sa maalikabok at basang kalsada ay tila mga patalim na nagbabadya ng panganib. Dahan-dahang lumabas si Stella. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang bestida. Ang kanyang buhok ay ayos na ayos at ang kanyang labi ay nakapinta ng mapupulang kulay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding galit. Did you really think you could escape from me, you cheap maid? Malamig niyang tanong, ang kanyang boses ay umalingaw sa makipot na daan. Humalukip-kip siya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa, puno ng pandidiri. Saan mo dinala ang biyenan ko? Ibalik mo siya sa aking ngayon din, at baka buhayin pa kita. Nanigas ang aking mga tuhod, ngunit pinilit kong itaas ang aking noo. Diyos ko, kayo na po ang bahala. Bigyan niyo po ako ng lakas upang harapin ang demonyong ito. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa sahig habang inaalipusta niya. Hindi ko ibabalik sa inyo si Doña Catalina. Matigas kong sagot. Ang aking boses ay hindi nanginig. Wala kayong makukuha sa akin. Ligtas siya mula sa lason ninyo. Isang mapaklang tawa ang pinakawala ni Stella. Lumapit siya ng ilang hakbang, ang matapang niyang pabango ay pilit na tinatabunan ng amoy ng kanal sa aming paligid. Sabi niya, "Ang tapang mo na ngayon, bakit? Dahil akala mo bayani ka? Isa kang hamak na katulong na nadnakaw ng pasyente. Kapag itinuro ko sa mga pulis ang taguan niyo, ikukulong kita dahil sa pagkidnap sa isang taong may diferensya sa pag-iisip. You will rot in jail, just like your pathetic mother." Sa pagbanggit niya sa aking ina, isang matinding galit ang sumabog sa aking dibdib. Sumugod ako ng isang hakbang palapit sa kanya. Hindi iniinda ang mga bantay na akmang aawat sa akin. Itinaas ni Stella ang kanyang kamay upang pigilan ang mga ito. Nais marinig ang sasabihin ko. "Bakit ganito kayo kasama, Stella?" Sumbat ko. Ang aking mga luha ay nagbabadyang tumulo dahil sa pot. "Ninakaw niyo ang perang para sana sa operasyon ko, perang ipinagpalit ng nanay ko sa kanyang kalayaan. Mayaman na kayo. Nasa inyo na ang lahat ng luho sa mundo. Bakit kailangan niyong nakawin pa ang kapiranggot na pag-asa ng mga mahihirap? Bakit kailangan niyong patayin ang sarili na niyong pamilya para sa mas maraming pera?" Sa pagkakataong iyon, tila may isang hindi nakikitang kamay na marahas na humablot sa maskara ni Stella. Ang kanyang mapagmataas na ngiti ay biglang nabasag. Ang kanyang mukha ay pumilipit sa isang emosyong hindi ko inaasahang makita sa kanya. Matinding sakit at luma, malalim na sugat. Namula ang kanyang mga mata. Humarap siya sa akin. Ang kanyang boses ay naging isang matinis na sigaw na puno ng pighati. "Mayaman? You think I was born rich?" Ganting sigaw niya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. "Tingin mo ba lumaki ako sa mansyon na pinaliligiran ng mga katulp na tulad mo? Wala kang alam, Emma. Wala kang alam sa totoong impyerno." Tila nawala siya sa kanyang sarili. Ang pino at mayamang ginang ay biglang naglaho. At ang kaharap ko ngayon ay isang kaluluwang puno ng sugat at galit sa mundo. Sabi niya, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Lumaki ako sa bundok ng basura sa Payatas.
Naamoy ko ang amoy ng nabubulok na karne, ng mga uod at ng dumi araw-araw para lang makahanap ng pagpag na ipapakain sa mga kapatid ko. Nakita ko ang sarili kong kapatid na namatay sa ibabaw ng isang basang karton dahil nilalagnat siya at wala kaming pambili ng kahit isang banig ng paracetamol. Pinanood ko siyang mamatay habang ang mga mayamang nakasasakyan ay dumadaan lang at nangdidiri sa amin. Napalunok ako. Ang kanyang mga salita ay tila mga patalim na naghihiwas sa hangin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong Stella, isang batang uhaw sa pag-asa na naging halimaw dahil sa pait ng buhay. Kaya nang makapasok ako sa pamilya Zubel, ipinangako ko sa sarili ko, patuloy niya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuu sa kanyang nanlilisik na mga mata. Hinding-hindi na ako babalik sa basurahan. Hinding-hindi ko nahahayaang kumalam ang sikmura ko. Kinuha ko ang pera ng nanay mo dahil kailangan ko ng puhunan para magmukhang kabilang sa mga matataas na uri. At ngayon, hindi ko hahayaang bawiin ng matandang iyon ang mga naipundar ko. No one will take my wealth away from me. Kahit kailangan kong tapakan ng bangkay ng sarili kong biyenan, kahit kailangan kong patayin tayong lahat, gagawin ko. Katahimikan ang bumalot sa aming dalawa pagkatapos ng kanyang pagsabog. Ang mga bantay sa likuran ay tahimik na nakatayo. Tila hindi rin inaasahan ang pagbubunyag ng kanilang amo. Pinagmasdan ko si Stella. Nakita ko ang pagod at ang walang, hanggang takot sa kanyang mga mata. Ang takot na maghirap muli. Ngunit sa halip na maawa, isang malamig na pag-unawa ang pumasok sa aking isipan. Sabi ko, boses na mababa. Ngunit may dalang bigat ng katotohanan, pareho tayong galing sa hirap, Stella. Pareho tayong nawalan ng mahal sa buhay dahil sa kawalan ng pera. Pero hindi yon lisensya para maging halimaw ka. Ang kahirapan mo sa nakaraan, ang ginamit mong sandata para manakit, habang ang nanay ko, ginamit niya yon para magsakripisyo. Umiling ako ng marahan, tinititigan siya ng diretso sa mata. Hindi ang matandang yon at hindi ako ang sumisira sa'yo. Ang kasakiman mo ang mismong papatay sa'yo. Wala kang pinagkaiba sa mga uod sa basurahang kinamulatan mo. Kinakain mo ang mga buhay na tao para lang mabusog. Tila sinampal ng napakalakas si Stella sa mga salitang binitawan ko. Ang luhang namumuo sa kanyang mata ay agad na natuyo, napalitan ng isang nakakapasong pot. Namula ang kanyang buong muka sa galit at kahihiyan. Kunin niyo siya. Utos niya sa mga lalaki. Ang boses ay pumiyok sa tinde ng galit. Kill her if you have to. Kunin niyo kung nasaan ang matanda. Bago pa man makalapit ang mga lalaking nakaitim, mabilis kong hinablot ang isang malaking kahon na mga bulok na kamatis at gulay na nakapatong sa isang lumang kariton sa aking gilid. Ibinalibag ko ito ng buong lakas sa direksyon ng dalawang gwardya. Ang mga durog na gulay ay tumama sa kanilang mga mukha, pansamantalang bumulag sa kanilang paningin at nagpadulas sa kalsada. Ginamit ko ang pagkakataong yon upang tumakbo. Sa halip na lumabas sa kalsada, pumasok ako sa isang makipot at madilim na eskinita ng mga magkakadikit na bahay kung saan imposibleng pumasok ang sasakyan at mahirap akong sundan ng mga malalaking lalaki. Naririnig ko ang mga sigaw at pagmumura ni Stella mula sa malayo, ngunit hindi ako lumingon. Tumakbo lamang ako ng tumakbo. Nang makalabas ako sa kabilang kanto, mabilis akong bumili ng isang mumurahing telepo o sa isang maliit na tindahan gamit ang kaunting pera at agad na sumakay sa isang jeepney pabalik sa aming lugar. Ang puso ko ay hindi pa rin kumakalma. Kailangan ko maibigay agad ang pera kay Doña Catalina at matawagan ang abogado. Kailangan na naming umalis dahil alam kong hindi titigil si Stella. Habang papalapit ang jeepney sa eskinita ng aming squatters area, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Ang kalangitan, na dapat sana ay asul, ay natatakpan ng isang makapal at maitim na usok. Pinapara ko ang jeepney kahit malayo pa. Pagbaba ko, sinalubong ako ng masangsang na amoy ng nasusunog na kahoy at plastik. Ang init ay dumadampi sa aking balat.
Nagtatakbuhan ng mga tao sa kalsada. May bitbit na mga balde ng tubig. Ang iba ay umiiyak at sumisigaw ng saklolo. Pilit kong iniksik ang aking sarili sa mga nagkakagulong tao. Ang aking dibdib ay halos sumabog sa kaba. "Excuse me, makikiraan po!" Sigaw ko. Tinatabig ang sinumang humarang sa aking daan. Nang marating ko ang kanto kung saan nakatayo ang aming linya ng mga bahay, napahinto ako. Nanlamig ang buong katawan ko at nabitawan ko ang plastic bag na naglalaman ng gamot at telepono. Isang malaking halimaw na gawa sa apoy ang walang awang lumalamon sa aking maliit na bahay. Ang apoy ay umaabot hanggang sa mga kable ng kuryente. Ang paglamon ng apoy sa mga tuyong kahoy ay lumika ng malakas na paglutong sa hangin. Narinig ko ang sigaw ni Aling Nena habang pilit na pinipigilan ng mga bumbero. Nasusunog ang bahay ko. Ang bahay kung saan ko naiwan si Doña Catalina. Ang matinding init mula sa naglalagablab na apoy ay tila humaplos sa aking mukha. Subalit ang buo kong katawan ay nabalot ng yelong panginginig. Ang aking maliit na bahay, ang tanging alaala ng aking ina, ang nag-iisang lugar na tinawag kong tahanan, ay tuluyan ng nilalamon ng mapanirang baga. Ang mga sumasayaw na apoy ay walang awang tumupok sa aming mga lumang litrato, sa mga mumurahing kagamitan, at sa kaisa-isang bubong na nagbigay sa amin ng silong. Ngunit hindi ang mga material na bagay ang nagpadurog sa aking puso. "Ma'am! Doña Catalina!" Sigaw ko, garalgal at punong-puno ng desperasyon. Pilit kong iniwaksi ang mga taong nakaharang sa aking paningin. Susugod sana ako sa gitna ng mausok at mainit na kalsada upang iligtas ang matanda. Ngunit dalawang mahigpit na braso mula sa isang bumbero at isang kapitbahay ang pumigil sa akin. Nagpupumiglas ako. Ang aking mga luha ay mabilis na humalo sa pawis at uling sa aking pisngi. Diyos ko, wag po. Wag niyo pong hayaang magtagumpay ang kasamaan ni Stella. Ibinuwis ko ang lahat para iligtas siya, hindi para mamatay sa isang sunog na sinadya ng mga halimaw. Sa gitna ng paglamon ng apoy sa mga tuyong kahoy, isang magaspang at pamilyar na kamay ang mariing humawak sa aking balikat. Lumingon ako. Bumungad sa akin ang pawisan at puno ng uling na mukha ni Mang Kanor. Humihingal siya. Ang kanyang lumang kamisyeta ay sunog ang laylayan. Ngunit may isang malaking ngiti ng ginhawa sa kanyang mga labi. "Emma, kumalma ka. Ligtas ang amo mo." Pilit na sigaw ng matandang driver upang matabunan ang ingay ng mga nagkakagulong tao at pagbuhos ng tubig mula sa fire truck. Mabilis naming inilabas ni Tonyo at ng mga kapitbahay si Senyora nang maamoy namin ng gas. May naghagis ng bote na may apoy mula sa labas, pero naagapan namin ang buhay niya. Tila nabunutan ng isang malaking tinik ang aking dibdib. Nawala ng lakas ang aking mga tuhod at napaluhod ako sa kalsada. Patuloy na umiiyak, ngunit na yon ay dahil sa matinding pasasalamat. Ang aming mga kapitbahay, mga taong kinukutya ni Stella ng mga patay, gutom at basura ng lipunan, ang mismong nagtaya ng kanilang buhay upang buhatin at iligtas ang isang bilyonar, yang hindi man lang nila kaano-ano. Inalalayan ako ni Mang Kanor patungo sa kabilang kanto, malayo sa usok at init. Dun, sa ilalim ng isang maliit na tuulda ng tindahan ni Aling Nena, nakaupo si Doña Catalina sa isang simpleng silyang plastik. Binalot siya ng isang lumang kumot. Ang kanyang mukha ay may mansa ng abo at pawis. Patuloy siyang inuubo dulot ng usok at ang kanyang katawan ay bakas pa rin ng matinding panghihina mula sa kanser. Ngunit nang mag-angat siya ng tingin at magtama ang aming mga mata, walang bakas ng takot o pagkatalo sa kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay matalim, nag-aapoy, tila nakikipagsabayan sa sunog na sumira sa aking tahanan.
Tumakbo ako palapit sa kanya at mahigpit na niyakap ang kanyang nanginginig na balikat. "Patawarin niyo po ako, ma'am. Na-track nila ako. Ako ang nagdala ng panganib sa inyo rito." Marahang umiling ang matanda. Hinawakan niya ang aking braso. Ang kanyang hawak ay mahigpit at puno ng diin. "Hindi mo kasalanan na may mga halimaw sa mundong ito, Emma. Gusto nila akong sunugin ng buhay para tuluyan ang matabunan ng mga kasalanan nila. Ngunit nagkakamali sila. Hindi ako mamatay hanggat hindi ko sila napapaluhod." Bago pa man ako makasagot, isang simpleng itim na sasakyan ang maingat na pumarada sa gilid ng madilim na kalsada, iniiwasan ng nagkalat na mga bumbero. Bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang pamilyar na lalaki na nakasuot ng formal na suit. Hawak na mahigpit ang isang makapal na leather briefcase. Si Ate Fernandez. Tila hindi alintana ng formal na abogado ang putik at nagkalat na tubig sa eskinita habang nagmamadali siyang lumapit sa amin. Nakita ko ang panandaliang gulat sa kanyang mukha nang masaksihan niya ang kaawa-awang kalagayan ng pinakamakapangyarihang kliyente niya. Ngunit agad itong napalitan ng profesionalismo at pag-aalala. "Mang Kanor, salamat sa pagtawag mula sa telepono ng kapitan. Mabuti at ligtas kayo, Doña Catalina," bungad ni Ate Fernandez. Ang boses ay pilit ibinababa, ngunit may dalang matinding pagmamadali. Hinarap siya ng matanda. Ang gulugod ay pilit na itinuwid upang ibalik ang kanyang tindig bilang isang bilyonaryo. "Ano ang balita, Fernandez? Bakit ganito kabilis gumalaw ang mga demonyong yon?" Binuksan ng abogado ang kanyang briefcase sa ibabaw ng maliit na mesa ni Aling Nena. Nilabas niya ang isang tumpok na mga dokumentong may tatak ng kumpanya ng mga Zobel. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay seryoso dahil nalaman ni Stella na nakatakas kayo, nagpanik sila. Alam nilang kapag lumitaw kayo sa publiko ng may tamang katinuan, mababawi niyo ang lahat ng kapangyarihan. Kaya minadali nila ang lahat. Itinuro niya ang isang dokumento na may lagda ni Marco at Stella. Kasalukuyang ginagamit ni Marco ang peking medical power of attorney at ang otoridad niya bilang acting president. Nakipagnegosasyon sila sa isang foreign syndicate of investors. Ibubenta nila ang buong Zobel Group of Companies, ang lahat ng assets, real estate at shares sa halagang bilyon-bilyong piso. Isang liquidation sale. Bukas ng umaga, eksaktong 10:00, gaganapin ang porma na pirmahan sa boardroom ng mansyon. Pagkatapos nilang makuha ang pera, may nakaabang na silang pribadong eroplano upang tuluyang tumakas palabas ng bansa. Napakuyom ang aking mga kamao. Ibebenta nila ang lahat. Iiwan nila ang mga empleyadong tapat na nagsilbi sa kumpanya sa loob ng maraming taon. Ibubulsa ang yaman at magpapakasaya sa ibang bansa habang kami rito ay patuloy na sinusunog at pinapatay nila. Ang kawalang hiyaan nila ay wala ng hangganan. Tiningnan ko si Doña Catalina. Inaasahan kong manghihina siya sa balitang tuluyan nang mawawasak ang imperyong itinayo niya ng ilang dekada. Ngunit isang malamig at mapanganib na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang namumutlang mga labi. Gusto nilang ubusin ang lahat ng itinanim ko. Mabagal, ngunit mariing usal ng matanda. Tiningnan niya si Ate Fernandez ng diretsyo sa mga mata. "Ilabas mo ang papeles para sa Plano B. Ang dokumentong ipinaayos ko sa iyo bago pa man ako dalhin sa impyernong ospital na yon." Mabilis na kinuha ni Ate Fernandez ang isa pang hiwalay na folder mula sa kanyang briefcase. Kulay pula ito at may selyo ng batas. Inilapag niya ito sa harap ng matanda at inabutan siya ng isang mamahaling pluma. Tumingin sa akin si Donna Catalina. Ang kanyang mga mata ay may halong lungkot para sa pagkawala ng aking munting tahanan. Ngunit may kasamang pangako na babaguhin niya ang lahat. Inisip ni Stella na hawak na niya ang buong kumpanya. Inisip niyang isa lamang akong walang kwentang matandang naghihintay ng kamatayan. Sabi niya habang dahan-dahang idinidikit ang dulo ng pluma sa makapal na papel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig.
ngunit ang bawat kurba ng kanyang lagda ay mariin, malalim at puno ng hindi matitinad na kapangyarihan. Bukas, dadalo tayo sa pirmahang Yon Fernandez at ipapaalala ko sa manugang ko na ang perang ninakaw niya mula kay Rosa, 20 taon na ang nakararaan ng magiging huling pako sa kanyang kabaong. Habang pinapanood ko ang pagpirma ni Doña Catalina, ang mga lumilipad na abo mula sa nasunog kong bahay ay tila naging maiitim na nyebe na bumabagsak sa aming paligid. Bawat piraso ng abo ay nagsisimbolo ng mga buhay na sinira na mag-asawang Zobel. Ayon sa mga papeles na nakalapag sa mesa, ang kinabukasan ay nakatakda na. Habang nagpapahinga kami sa isang madilim na sulok ng kalsada na puno ng usok, alam ko kung ano ang nangyayari sa kabilang panig ng lungsod. Maari kong isipin ang eksena. Isang napakalaki at magarbong bulwagan sa loob ng mansyon kung saan ang mga mamahaling champagne ay nakahanda na at ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay pinakikintab bilang paghahanda para sa pirmahan ng kontrata. Bukas ng umaga, uupo sina Stella at Marco sa pinakamataas na upuan, suot ang kanilang pinakamagarang damit at mga peking ngiti, handang ibenta ang kaluluwa ng kumpanya sa mga dayuhan kapalit ng kanilang kalayaan at walang hanggang karangyaan. Aasahan nilang sila na ang mga bagong Diyos ng kanilang mundo. Wala silang kamalay-malay na ang matandang inakala nilang patay na ay may hawak ng isang lihim na sasakal sa lahat ng kanilang kasakiman. Ang apoy na sinimula nila ngayong gabi ay babalik upang tupukin sila bukas ng umaga. Ang malamig na hangin na nagmumula sa air conditioning ng mansyon ay tila sumasabay sa nagyelong kaba sa aking dibdib. Ngunit habang hawak ko ang mga manibela ng wheelchair ni Doña Catalina, naramdaman ko ang kakaibang init ng tapang na dumadaloy mula sa aking mga ugat. Ito na ang araw ng paniningil. Sa kabilang panig ng malalaki at mabibigat na pintuang gawa sa mahogany, alam kong nagaganap ang isang maitim na selebrasyon. Narinig ko ang mahinang pag-ilong ng mga mamahaling baso ng champagne na pinagtatagpo. Narinig ko ang pamilyar at mapagmataas na tawa ni Stella, ang tawang umaalingaw-ngaw na parang lason sa mga pasilyo ng mansyon. "To the bright future of the Zobel Group under new management," sabi niya. Ang boses ay punong-puno ng kayabangan at tagumpay habang nakikipag-usap sa mga banyagang mamumuhunan. "Marco, darling, go ahead, sign the contract and let's finalize this transition." Dahan-dahan kong itinulak ang mabigat na pintuan. Ang malakas na pagtama ng kahoy sa dingding ay tila isang nakakabinging kulog na biglang pumasok sa loob ng tahimik at formal na boardroom. Lahat ng mata ay lumingon sa amin. Tumigil sa pag-ikot ang mundo sa loob ng silid. Nabitawan ni Marco ang gintong pluma. Gumulong ito sa ibabaw ng mahabang mesa na gawa sa makintab na kahoy at nahulog sa sahig ng walang ingay. Si Stella, na may hawak pang baso ng champagne, ay napatayo ng tuwid. Ang kanyang muka ay biglang nawala ng kulay. Nanlaki ang kanyang mga mata na parang nakakita ng multo. Nakatayo ako ron, suot pa rin ang aking lumang damit na may mansa ng usok mula sa sunog kagabi. Ang aking buhok ay nakatali ng mahigpit. Ngunit hindi ako ang tinitingnan nila. Ang lahat ng atensyon ay nakatutok sa babaeng nakaupo sa wheelchair na itinutulak ko. Si Doña Catalina. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin dulot ng cancer at ang kanyang katawan ay payat na payat. Ngunit nang iyangat niya ang kanyang paningin, ang talim ng kanyang mga mata ay nanatiling kasing talas ng isang espada. Hindi siya mukhang pasyenteng mamamatay na. Mukha siyang reynang bumangon mula sa hukay upang bawiin ang kanyang trono. "Sino nagpapasok sa kanila?" Nanginginig na sigaw ni Stella, mabilis na itinapon ang baso sa mesa at turo sa amin. "Security! Mga walang kwenta! Nasaan ang mga gwardya? Bakit niyo pinapasok ang baliw na matandang yan at ang magnanakaw na katulong na yan?"
Pumasok mula sa aming likuran si Ate Fernandez, may dalang makapal na briefcase at kasunod ang 3 unipormadong pulis mula sa National Headquarters. Hindi ang mga tiwaling pulis sa aming barangay. Sabi ni Ate Fernandez, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit naguutos, walang lalabas ng kwartong ito. Humarap siya sa mga dayuhang mamumuhunan na ngayon ay naguguluhan at nagbubulungan sa wikang Ingles. Mr. Henderson, bilang Chief Legal Counsel ng Zobel Group, pinapayuhan ko kayong huwag pirmahan ang dokumentong yan. Ang mga taong kaharap nyo ay walang legal na autoridad na magbenta ng kahit ano. Namula ang mukha ni Stella sa matinding galit. Sumugod siya palapit kay Ochin Fernandez, pilit na inaagaw ang atensyon ng mga banyaga. Lies! Sinungaling ang abogadong ito. Marco has the medical power of attorney. Ang biyanan ko ay may matinding sakit sa pag-iisip. Pinatunayan yan ng mga doktor. Wala siyang karapatang... Tumahimik ka, Stella. Ang boses ni Doña Catalina ay hindi kalakasan, tuyo at basag. Ngunit sapat yon upang mapatahimik ang buong silid. Bawat pantig ay may dalang bigat ng otoridad na ilang dekada niyang hinawakan. Dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang wheelchair at tiningnan ang kanyang manugang mula ulo hanggang paa. Hindi ako baliw at hindi pa ako patay. Patuloy ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pot. Inisip mo ba talaga na maagaw mo ang lahat ng pinaghirapan ko gamit ang ilang pirasong peking papeles at mga binayarang doktor? Ako nagtayo ng kumpanyang ito mula sa wala at kilala ko ang bawat anino sa loob nito. Tumingin si Doña Catalina kay Marco na ngayon ay nanginginig at nakayuko, pawis na pawis sa loob ng kanyang mamahaling suit. At ikaw, Marco, sarili kong laman at dugo. Hahayaan mo ba talagang ibenta ng asawa mo ang lahat ng iniwan ng iyong ama, habang hinahayaan mo akong mamatay sa isang maruming kulungan? Isang beses na akong nagbayad para sa kaduwagan mo, at yon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Nagkatinginan sina Stella at Marco. Pilit na ibinalik ni Stella ang kanyang tapang. Itinaas niya ang kanyang baba at numiti ng mapang-asar. Sabi niya, "So what kung nandito ka? So what kung matino ka pa? Hawak na namin ang board of directors. Nakapangalan na kay Marco ang holding company. Pwede kang umiyak at magmakaawa rito, pero wala ka nang magagawa. Akin na ang yaman ng mga Zobel." Tumango si Doña Catalina ng marahan, tila inaasahan ng sagot na iyon. Humarap siya kay Ate Fernandez. Naglakad ang abogado patungo sa gitna ng mesa. Inilapag ang kanyang briefcase at binuksan ito. Kinuha niya ang isang makapal na folder at inihagis ito sa mismong harapan ni Stella. Basahin mo ang totoong estado ng Zobel Holding Company na pinagmamalaki mo, Mrs. Zobel, malamig na sabi ng abogado. 5 taon na ang nakararaan, napansin ni Doña Catalina na unti-unting nilulustay ni Marco ang pera sa sugal at pinipilit mong nakawin ang mga ari-arian sa pamamagitan ng mga tagong kumpanya. Kaya ginawa ng kliyente ko ang isang malaking legal na hakbang. Kinuha ni Stella ang folder, nanginginig ang mga kamay habang mabilis na nililipat ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang labi ay nagsimulang manginig. Anong ibig sabihin nito?" Tanong ni Stella, halos mawala ng hininga. Bakit puro utang ang nakalagay rito? Nasaan ang mga liquid assets? Nasaan ang mga titulo ng lupa? Ngumiti ng mapait si Doña Catalina. Ang kumpanyang ibinebenta ninyo ngayon sa mga dayuhan ay isang walang lamang basurahan, Stella. Isang shell company. Ibinuhos ko dyan ang lahat ng utang mo, ang lahat ng tax evasion liabilities na ginawa mo sa likod ko, at ang mga palubog na negosyo ng asawa mo. Kung pinirmahan ng mga banyagang ito ang kontrata, kayo ni Marco ang mananagot sa bilyon-bilyong pisong utang sa gobyerno at sa mga bangko. Isang malakas na singhap ang kumawala sa mga dayuhang investors bago sila nagmamadaling tumayo at umalis sa boardroom. Hindi na lumingon pabalik. Naiwan ng mag-asawa na nakatayo,
Unti-unting napagtatanto ang laki ng bitag na kanilang nilapitan. "No! No!" Sumigaw si Stella. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Ginutay-gutay niya ang mga papeles sa kanyang harapan. "Saan mo tinago ang pera? Saan mo tinago ang tunay na yaman, matandang hukluban?" "Sa isang lugar kung saan hinding-hindi mo mababahiran ng marumi mong kamay," sagot ni Doña Catalina. Lumingon sa akin ang matanda. Hinawakan niya ang kamay kong nakapatong sa likod ng kanyang wheelchair. Ang malamig niyang balat ay nagbigay ng init sa aking puso. Hinarap ni Ate Fernandez ang buong silid. Sabi niya, ang boses ay sumasalamin sa ganap na pinalidad ng batas. Ang lahat ng lehitimong yaman, pera sa bangko at kumikitang kumpanya ng mga Zubel ay palihim na inilipat sa isang irrevocable trust fund 5 taon na ang nakararaan. Ang pangalan ng pondo ay Rosa Macaraeg Medical and Heritage Trust. At ayon sa dokumentong nilagdaan kagabi na nag-activate sa pondong ito, ang nag-iisang tagapamahala at tagapagmana ng buong kayamanan ng mga Zubel ay walang iba, kundi si Miss Emma Macaraeg. Parang isang bomba ang sumabog sa loob ng kwarto. Ako man ay natigilan. Nanlaki ang aking mga mata. Ang aking paghinga ay halos tumigil. Tumingin ako kay Doña Catalina, umiling-iling, hindi makapaniwala. Iyon ba ang ibig sabihin ng plano B kagabi? Ibibigay niya sa akin ang lahat? Sa isang katulton? Ma'am? Bulong ko, naluluha sa sobrang pagkabigla. "Utang ko ang buhay ko sa nanay mo, Emma." Mahinahong sagot niya. Ang mga mata ay puno ng pagmamahal na ngayon ko lamang nakita. "At utang ko ang huling mga araw ko sa iyo. Ito ang tamang gawin. Kayo ang tunay kong pamilya." Isang katulong? Isang nakakabinying tili ang pinakawala ni Stella. Para siyang sinapian ng masamang espiritu. Tumalon siya mula sa kanyang silya, ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang mukha ay namula sa matinding puot. "Ibinigay mo ang bilyon-bilyong yaman sa isang patay gutom na katultong na nanggaling sa squatter? Akin yun! Akin ang lahat ng yun! Hindi ako babalik sa payatas. Hindi ako mamumulot ng basura." Akmang susugurin ako ni Stella. Ang kanyang mahahaba at matutulis na kuko ay nakahanda upang saktan ako. Ngunit mabilis na humarang ang 2 pulis at hinawakan siya ng mahigpit sa magkabilang braso. Nagpupumigla siya, sumisipa at nagmumura. Ang eleganteng manugang na laging nakasuot ng mamahaling damit ay nagmukhang isang desperadang hayop na nawala ng katinuan. Sa kabilang banda, biglang lumuhod si Marco sa sahig. Gumapang siya palapit sa wheelchair ng kanyang ina, umiiyak at nagmamakaawa. Ang kanyang mamahaling pantalon ay kumusko sa matigas na sahig. "Mommy? Mommy, please!" Garalgal na pakiusap ni Marco, nakahawak sa paanan ni Doña Catalina. "Patawarin niyo ako. Nadala lang ako kay Stella. Anak niyo ako, di ba? Huwag niya naman akong ipakulong. Paano na ako?" Tiningnan ni Doña Catalina ang kanyang sariling anak ng may labis na awa at pagkadismaya. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa sakit ng isang ina, ngunit matigas sa paninindigan ng hustisya. "Inako ni Rosa ang kasalanan mo, 20 taon na ang nakararaan. Dahil sa pag-ibig ko sa iyo, hinayaan kong makulong ang isang inosente dahil nakasagasa ka ng bata habang lasing. At bilang kapalit, ninakaw ninyo ang perang pampagamot ng anak niya. Binigyan kita ng 20 taon para magbago, Marco. Pero lalo ka lang naging halimaw." Tumayo ang pinuno ng mga pulis at naglabas ng posas. Hinawakan niya si Marco sa balikat at marahas itong pinatayo. "Mr. Marco Zubel, inaresto ka namin sa salang large-scale estafa, falsification of public documents, at dahil sa muling pagbubukas ng kaso ng hit and run, 20 taon na ang nakararaan batay sa bagong sinumpaang salaysay ni Doña Catalina. Sumama ka sa amin ng maayos." "Mommy! Hindi ko kakayanin sa kulungan, Mommy!"
Sigaw ni Marco habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang mga luha ay umaagos habang nagmamakaawa, ngunit hindi na lumingon si Doña Catalina. Tumingin ako kay Stella. Patuloy pa rin siyang nagpupumig, las mula sa hawak ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatingin sa kawalan habang patuloy na bumubulong. Hindi ako mahirap. Ako si Stella Zobel. Akin ang kumpanya. Walang magnanakaw ng cake ko. Hindi ako kakain ng pagpag... Ang kanyang isip ay tuluyan ng bumigay. Ang matinding takot niya na bumalik sa kahirapan ang mismong sumira sa kanyang katinuan. Ang babaeng nagtapon ng cake sa mukha ko, ang napakulong sa nanay ko at ang nag-utos na sunugin ang bahay ko ay ibinaba ngayon sa pinakamababang uri ng kabaliwan. Habang kinakaladkad si Stella palabas, pilit na inaabot ang mga nakakalat na kontrata sa sahig na wala namang halaga. Nakaramdam ako ng matinding kapanatagan. Wala akong naramdamang pagmamayabang. Tiningnan ko lamang siya hanggang sa mawala siya sa paningin ko. Katahimikan ang muling bumalot sa malaking boardroom. Ang mga dokumento ay nakakalat, ang mga baso ng champagne ay nakapira-piraso. Nungit sa gitna ng kaguluhang iyon, naramdaman ko ang malamig na kamay ni Doña Catalina na humigpit sa aking pagkakahawak. Tapos na, Emma. Bulong ng matanda, isang mapayapang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi bago siya huminga ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Nabigyan na natin ng hustisya si Rosa. Tumulo ang aking mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng pait at sakit. Ito ay luha ng isang anak na sa wakas ay nabigyan ng kapayapaan ng kaluluwa ng kanyang ina. Diyos ko, maraming salamat po. Ang batas ng langit at lupa ay naisaka, tuparan na. Nawala na ang amoy ng usok at ang pait ng nakaraan. Sa paglipas ng isang buwan, ang tahimik na kwarto sa mansyon ay tuluyan ng napuno ng liwanag at init ng sikat ng araw na tumatagos mula sa malalaking bintana. Walang mga makina na nakakabit sa katawan ni Doña Catalina at wala ring amoy ng matapang na gamot na nagpapaalala sa nalalapit na kamatayan. Nakaupo ako sa gilid ng kanyang malambot na kama, dahan-dahang sinusuklay ang manipis at maputing buhok ng matanda. Payapa ang kanyang muka. Pagamat halata ang matinding panghihina ng kanyang katawan, ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa kaligayahan at kapayapaan na hindi niya naranasan nung siya ay nasa rurok pa ng kapangyarihan. Emma, mahinang tawag niya sa akin. Ang kanyang boses ay tila isang marahan na ihip ng hangin. Inila pa po ang suklay at hinawakan ang kanyang malamig, ngunit magaspang na mga kamay. Sabi ko, boses na malambing, "Nandito po ako, ma'am. Gusto niyo po ba ng tubig o mainit na sabaw?" Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Umiling siya at pinisil ang aking mga daliri. Sabi niya, habang malalim na nakatitig sa aking mga mata, "Huwag mo na akong tawaging ma'am, anak. Wala na tayong kontrata. Wala nang amo at katulong. Ikaw na ang kaisa-isang pamilya na natitira sa akin." Naramdaman ko ang pag-init ng sulok ng aking mga mata. Dahan-dahan akong tumanggo at humalik sa likod ng kanyang palad, isang pagmamano, hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa totoong pagmamahal. "Opo, Lola Catalina?" Numiti siya ng napakatamis. Napapikit siya, tila nilalasap ang pakiramdam na tawaging lola ng isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. "Salamat, anak. Nasabi ko na rin sa wakas ang huling paumanhin ko kay Rosa. Pwede na akong magpahinga." Iyon na ang mga huling salita niya. Habang hawak ko ng mahigpit ang kanyang kamay, naramdaman ko ang dahan-dahang paghina ng kanyang pulso. Walang pag-iyak na puno ng desperasyon, walang ingay na mga makinang sumisigaw ng emergency, kundi isang tahimik at payapang paglisan. Ang bilyonaryang dati kinatatakutan dahil sa kanyang bagsik ay pumanaw hindi sa isang malamig na ospital, kundi sa isang kwartong puno ng araw habang yakap ng taong nagpatawad sa kanya. Tumulo ang aking mga luha.
bumagsak sa aming magkahawak na kamay. Ngunit ito ay luha ng pasasalamat. Ligtas na siya. Ligtas na silang dalawa ni nanay. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. Ibinigay sa akin ni Ate Fernandez ang kumpletong kontrol sa lahat ng yaman ng mga Zobel. Bilyon-bilyong piso, mga titulo ng lupa, at mga naglalakihang kumpanya ang biglang napasakamay ng isang hamak na katulong mula sa squatter. Inaasahan ng marami na mag-iiba ang aking anyo. Inisip ng mga tao sa high society na magsusuot ako ng mga mamahaling alahas at maglalakad ng nakataas ang noo tulad ng ginawa ni Stella. Ngunit hindi kailanman mabibili ng pera ang aking kaluluwa. Ibinenta ko ang mansyon at ang mga magagarang sasakyan. Ginamit ko ang pondo upang ipatayo ang Rosa at Catalina Medical Foundation, isang malaking ospital na nagbibigay ng libreng pagpapagamot at gamot para sa mga mahihirap. Walang batang mamamatay sa hika dahil walang pambili ng inhaler. Walang inang magsasakripisyo ng sariling buhay at kalayaan para lamang may maipambayad sa ospital. Si Mang Kanor ang ginawa kong pinuno ng aming transportation team, habang si Tonio at ang iba pang mga kapitbahay mula sa nasunog naming barangay ay binigyan ko ng trabaho at disenteng bahay. Ibinalik ko ang tulong sa mga taong hindi nag-atubiling buwisit ang kanilang buhay para sa amin sa gitna ng apoy, habang ako pinili kong mamuhay ng tahimik. Ang malambot na simoy ng hangin sa sementeryo ay nagdala ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak. Nakatayo ako ngayon sa ilalim ng malilim na puno ng mangga, nakasuot ng simpleng puting bestida. Sa aking harapan ay 2 puntod na gawa sa puting marmol, nakatayo ng magkatabi. Rosa Macaraeg at Catalina Zobel, 2 magkaibang babae mula sa magkaibang mundo na pinagtagpo ng isang malagim na tadhana, ngunit pinagbuklod ng pagpapatawad. Dahan-dahan akong lumuhod at inilapag ang isang maliit na kahon sa gitna ng kanilang 2 lapida. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang maliit na slice ng mocha cake, ang parehong klase ng murang cake na binili ko sa kanto gamit ang mga natitira kong bariya nung gabing nagsimula ang lahat. Mumiti ako habang pinagmamasdan ang mga pangalan nila. Happy birthday, Lola. Happy birthday, Nanay. Mahinang bulong ko sa hangin. Wala na pong magtatapon ng cake nyo ngayon. Payapa na po ang lahat. Kayo na po ang bahalang magdiwang dyan sa itaas. Tumayo ako at huminga ng malalim. Tumingala ako sa asul na kalangitan, ang araw ay sumisinag ng napakaliwanag, nagbibigay ng init sa aking mukha. Isang mainit na pakiramdam ng kalayaan ang bungalot sa aking puso. Ang kwentong nagsimula sa isang piraso ng basurang cake na tinapakan at dinurog, ay nagtapos sa isang matamis na pamana ng pag-ibig at habambuhay na pag-asa. Tinalikuran ko ang mga puntod at nagsimulang maglakad palayo, handang harapin ang bagong buhay na ipinagkaloob sa akin. Isang buhay na pinanday ng luha, ngunit na yon ay pinapanday na ng kabutihan. Ang matamis na halimuyak ng mocha cake sa ibabaw ng 2 puting puntod ay nag-iwan ng isang payapang ngiti sa ating mga labi. Patunay na ang pinakamalalim na sugat ay kayang paghilumin ng wagas na pagpapatawad. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa matiyagan ninyong pagsama sa akin hanggang sa huling istasyon na makabagbag damdaming paglalakbay na ito. Inaamin ko habang isinusulat ko ang tagpong yon kung saan walang awang itinapon ni Stella ang murang cake sa sahig at ipinahiya si Emma sa harap ng maraming tao, hindi ko rin mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib at ang sakit ng pagkaapak sa dignidad ng isang taong gusto lang namang magparamdam ng dalisay na pagmamahal. Ang kwentong ito ay sumasalamin sa totoong pira-pirasong buhay ng marami sa atin sa labas ng ating mga tahanan. Tulad ng isang murang cake na nahulog at nadurog sa malamig na sahig, minsan ay naiisip nating tapos na ang lahat, na wala na tayong halaga pagkatapos sirain ng ibang tao.
Ngunit ang pait na pagkadurog na yon, ang mismong magtuturo sa atin na ang tunay na tamis ng buhay ay hindi nakukuha sa kung gaano tayo kaperpekto, kundi sa kung paano natin muling binubuo ang ating sarili upang mag-iwan ng masarap na alaala sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Kung kayo ang nasa posisyon ni Emma, magagawa niyo rin bang patawarin at alagaan ang taong naging dahilan ng pagdurusa ng inyong sariling ina? Saan man kayo naroon ngayon, baka kayo ay nasa biyahe pawi, nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho. O baka isang matapang na OFW na nag-iisa habang nag-aalaga ng pamilya ng iba sa abroad. Kumusta po kayo? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong nararamdaman tungkol sa desisyon ni Emma. Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, paano kayo babangon? Ibahagi ninyo ang inyong sariling kwento dahil palagi po sa channel na ito may isang pusong handang makinig sa inyo. Huwag niyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para mas marami pa tayong ma-inspire na mga puso at mapaalalahanan silang may liwanag pagkatapos ng dilim. Nawa'y palaging maging payapa ang inyong isipan at patuloy kayong maging matapang na mabuhay ng may kabutihan, anuman ang ibato sa inyo ng mundo. Pamagat ng kwento, ang matamis na hustisya ng isang anak. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa kwento ng ating tagapakinig na si Maria, 45 taong gulang, kasalukuyang nagtatrabaho bilang kasambahay sa Taiwan, na nagpadala sa ating programa kalakip ang mensaheng, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit sa atin, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay isinulat na may katang-isip upang hindi mang-insulto o umatake ng sinuman. Ang kwentong ito ay nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe.